Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 631 hanggang 640. Kabanata 631 Kooperasyon sa Lungguhit 1. Kung kaya ko lang. Hindi nagugustuhin ni Jennifer Lopez na makitang muli ang larawang iyon sa kanyang buhay. Bigla siyang tumalikod, idiniin ang kanyang mga kamay sa dingding, hindi napigilan ang sarili sa pagsusuka ng husto. Dahil naranasan na niya ang sakit ng mawalan ng anak, muli siyang hinarap ng ganoong dagok, medyo gumuho ang kanyang diwa. Ang kanyang maputlang mukha, nakasulat sa buong kalungkutan at pagod. Tuldok, bigyan, isang engranding, libing. Mahinang nasubsob si Jennifer Lopez sa sofa, walang sukat ang kanyang tingin. Dapat ba nating? Sumimangot si Shadow Warrior, nagtanong muli, dapat ba nating ipaalam kay Master Worm? Sabihin mo sa kanya. Mahina na ikan-away ni Jennifer Lopez ang kanyang kamay at sinabing, malaking responsibilidad ko ito. Dapat ipaalam kay Nathaniel Worm. Habang sinasabi niya ito, ang kanyang mga kamay ay nakapulupot ng mahigpit sa katad ng sofa, ang kanyang buong pagkatao ay medyo gumuho. Kung tutuusin, minamaliit ko pa rin siya. Oo. Tumalikod si Shadow Warrior, napilit na pinipigilan ang larawan sa cellphone. Ito ay isang larawan na nagpalamig sa kanyang gulugad. Larson Worm, o sa halip, isang balangkas. Sa paligid ng balangkas, nagkalat ang mga tipak ng laman. Ito ay hindi bababa sa isang dismemberment. Hindi lang si Jennifer Lopez, kundi maging ang isang Shadow Warrior tulad ni Shadow Warrior, na nakasanayan ng pumatay sa buong taon, ay hindi napigil ang maduduwal sa naturang larawan. Ngunit napigilan lamang niya ang kanyang malakas na reaksyon habang siya ay lumabas upang ipaalam kay Nathaniel Worm. Sa loob ng silid, napasando si Jennifer Lopez sa sofa, nakatitig sa kisame, na walang nakakaalam sa kanyang iniisip. Unang araw niya sa Gonzales City. Wala na ang kanyang anak, at isang Shadow Warrior sa kanyang tabi ang naputol. Kahit nasa logistics park, nadama niya na hindi siya ligtas. Medyo nang hinayang si Jennifer Lopez. Kung hindi siya pumunta sa Gonzales City, kung mapayapang pinamahalaan niya ang kanyang negosyo sa kabisera, mas maganda kaya ang kinalabasan nito. Sa pinakakaunti, si Zane Percival ay hindi namatay sa isang trahedya na kamatayan. Larson Worm at Georgia Worm ay mabubuhay pa rin at maayos. Matapos huminga ng malalim, kinuha ni Jennifer Lopez ang kanyang handbag, lumabas ng pinto na medyo pagod. Mabigat ang mga hakbang niya. Miss, saan ka pupunta? Nagmamadaling tanong ni Shadow Warrior. Para makahanap ng taong makakapatay kay Julius Reed. Iniwan ni Jennifer Lopez ang mga salitang iyon at saka umalis sa logistics park. Nagmamadaling sumunod si Shadow Warrior, sa takot na baka makatagpo ng panibagong sakuna ang kanyang amo. Kuwit, sa sandaling ito sa Five Lakes Clubhouse. Ito ay pambihirang buhay na buhay. Bagamat nasugatan si Fabian Percival, hindi naman malala ang mga pinsala, at nagawa na niyang lumabas para makihalubilo. Higit pa rito, nais niyang patatagin ang moral ng kanyang mga tropa. Lahat ng tao sa Gonzales City na nagtaksil kay Aaron Jackson o may sama ng loob sa kanya ay dumalo. Nakatayo si Elwood Thornycroft sa likod ni Fabian Percival, malamig ang ekspresyon habang pinagmamasdan ang mga bisita. At si Alonzo Dragon, ay nakalabas na rin sa ospital. Gayunpaman, ang kahon ng mga nakatagong sandata mula kay Julius Reed ay nag-iwan sa kanya ng ganap na baldado, o mas tumpak, naging isang beteng. Mapatla ang mukha ni Alonzo Dragon, at dahil sa mga sugat mula sa nakatagong kahon ng sandata, naka-wheelchair na lamang siya. Sa kanyang mga mata, bukod sa puot, ay wala ng iba. Mr. Thornycroft, tumayo si Rebecca Brown at ang unang nagsalita, masyadong mapangahas ang lalaking iyon na si Julius, at nakikinig pa nga sa kanya si Aaron Jackson, totoo ba iyon?
Ito ang pagdududa sa isipan ng lahat. Sa kanilang pananaw, si Aaron Jackson ang tunay na amo dito. At si Julius Reed ay hindi hihigit sa isang kilalang-kilala na walang kabuluhan ng Gonzales City. Paano posibleng may ugnay ang dalawang ito? Talaga. Hindi napigilan ni Fabian Percival na kumunat ang noo nang marinig ang pangalang Julius Reed. Hindi ko akalain na mababaliw ako ng ganoong minor na karakter. Pero ang totoo, nagtagumpay lang siya dahil hindi kami handa. Tama, humanap tayo ng pagkakataong ibagsak ang lalaking ito. Ang ilan ay nagmungkahi ng isang pagpatay, ang iba ay nais na pumunta para sa isang direktang pagpatay. Mr. Thornycroft, may naghahanap sa iyo. Maya-maya lang, tahimik na naglakad si Brown Bread sa gilid ni Fabian Percival at mamulong sa tenga niya. WHO. Pinaikit ni Fabian Percival ang kanyang mga mata, ang kanyang tono ay hindi kapani-pani walang matalas. Mula nang ipadala ni Julius Reed ang may lason na itlog na iyon, siya ay naging sobrang sensitibo. Nakita niya ang panganib sa lahat. Ang pamilya Lopez, Jennifer Lopez. Nagsalita si Brown Bread, ang taong ito ay may sama ng loob kay Julius Reed. Ayon sa sinabi niya ngayon, ang kanyang anak ay pinatay ni Julius Reed ilang oras na ang nakalipas, at ang kanyang pinagkakatiwalaang aide ay pinatay din sa Levi Mountain. Mga Ginoo, mayroon akong isang maliit na bagay na aasikasuhin, sandali lang. Diretso na tumayo si Fabian Percival, humihingi ng paumanhin sa mesa na puno ng mga tao. Elwood Thornycroft, paki-entertain ang mga bisita natin para sa akin. Samantala, pag-usapan kung ano ang susunod nating gagawin. Oo, Ama, tumanggo si Elwood Thornycroft, pinapanood ang pag-alis ni Fabian Percival. Pagdating ni Fabian Percival sa reception room ng Five Lakes Clubhouse, isang pagod na Jennifer Lopez ang nakaupo na doon. Dahil nakarating na ito, nagkaroon na ng mahigpit na security check sa pinto para matiyak na walang mga delikadong gamit si Jennifer Lopez. At ang Brown Bread ay hindi rin umalis sa tabi ni Fabian Percival, na sinisiguro ang kaligtasan ng matanda. Miss Lopez, nakangiting nakaupo si Fabian Percival sa tapat ni Jennifer Lopez, naka-cross legs at sinabing, ang pamilya mo mula sa kabisera, ang pamilya Lopez, ay isang natatanging sambahayan. Wala ka bang kapangyarihang pumatay ng walang tao? Ang pamilya Lopez, tiyak na narinig niya ang tungkol sa kanila. Malaki ang impluwensya nila sa kabisera, na itinuturing na maharlika. Mayroon lamang 4 na malalaking pamilya na maaaring sugpuin sila. Elder Mr. Thornycroft, tinatanong mo ba ako? Matalas ang tono ni Jennifer Lopez. Sa kabila ng matinding dagok sa kanyang espiritu, ang babaeng ito, na nangingibabaw sa mundo ng negosyo sa loob ng maraming taon, ngayon ay ganap na sumikat ang kanyang aura. Nako, hindi ko sinasadya iyon. Nagulat si Fabian Percival sa biglaang pagbabago ng ugali ni Jennifer Lopez at mabilis na ikanaway ang kanyang mga kamay. I think Miss Lopez might have misunderstood. Sa tingin mo ba magbibiro ako tungkol sa pagkamatay ng aking anak? Malamig na nginisya ni Jennifer Lopez. Kung hindi ako pinagkakatiwalaan ni Mr. Thornycroft, magpanggap na wala ako rito. With that, she stood up, ready to leave. Miss Lopez. Naningkit ang mga mata ni Fabian Percival, at mabilis siyang tumayo mula sa kanyang upuan, binilisan si Jennifer Lopez. Humingi siya ng paumanhin, ikinalulungkot ko. Ang aking anak na babae ay nasa kulungan, ang aking pinagkakatiwalaang aide ay namatay ng malubha, at ilang araw na ang nakalipas ay muntik na akong mawalan ng buhay sa bombang itinanam ni Julius Reed. Natural lang na medyo tense ako. Miss Lopez, pwede ka bang maupo para mapag-usapan natin ito ng detalyado? Nang matapos siyang magsalita, bumaling siya sa Brown Bread. Go, serve Miss Lopez some tea. Oo, Mr. Thornycroft. Tumingin si Brown Bread sa paligid at saka lumabas ng reception room. Ngayon, tayong dalawa na lang. Miss Lopez, please speak freely. Si Fabian Percival ay gumawa ng isang malugod na kilos, at pagkatapos ay umupo muli si Jennifer Lopez. Ang pag-alis ng Brown Bread ay hudyat ng sinseridad ni Fabian Percival. Ipinakita nito na wala na siyang bantay laban kay Jennifer Lopez. Bagaman miyembro ako ng pamilya Lopez ng kabisera, wala akong dahilan, o kakayahan, para pakilyusan ang buong pamilya Lopez. Jennifer Lopez spoke with a touch of helplessness. Ako ay isang babae lamang,
At habang mayroon akong malaking resources sa aking utos, ang Gonzales City ay hindi ko teritoryo. May ilang bagay na sa tingin ko ay napakahirap gawin. Sa kabisera, madali niyang crush si Julius Reed. Ngunit ito ay Gonzales City. Si Aaron Jackson lamang ang nagparamdam sa kanya na walang magawa, hindi pa banggitin si Itay Huntington na umalalay sa kanya mula sa gilid. At ikaw, ang iyong kasalukuyang impluwensya sa Gonzales City ay mas malaki pa kaysa kay Aaron Jackson. Magbibigay ako ng pondo at lakas ng tao, at magkasama, papatayin natin si Julius Reed. Paano iyon? Kung may iba pang pagpipilian si Jennifer Lopez, tiyak na hindi siya humingi ng kooperasyon. May isa pang mas mahalagang dahilan. Sa Gonzales City, tanging ang lugar ni Fabian Percival ang makakasiguro sa kanyang kaligtasan. Kung ganoon nga ang kaso, inaasahan kong magtutulungan tayo ng masaya. Alam na alam ni Fabian Percival sa loob kung ano ang sitwasyon. Ang pamilya Lopez mula sa kabisera ay isang malaking taga-suporta na hindi niya gustong palampasin. How about this, Miss Lopez? You stay at my Five Lakes Clubhouse for a while. After Julius Reed is dealt with, you can leave. Salamat. Tumayo si Jennifer Lopez at bahagyang tumango kay Fabian Percival. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 632 ang pagkakanulo ni Cooper Ridge sa Lungguhit 1. Ladies and gentlemen, paano napunta ang usapan? Matapos patahimikin si Jennifer Lopez, bumalik si Fabian Percival sa handaan. Inorganisa niya ang piging na ito para mapalakas ang moral. Pare, ayon sa aming pagsisiyasat, nalaman namin na ang mga biyenan ni Julius Reed ay nakatira sa isang lumang kapitbahayan, nang walang anumang proteksyon sa kanilang paligid. Natapos magsalita si Elwood Thornycroft at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Nang magsimula ang pagpalakpak, tuldok-tuldok-tuldok, sinabayan ng ilang bodyguard, isang binata ang pumasok sa pinto. Puno ng mga pasa ang mukha ng binata ngunit puno ng galit ang mga mata nito. Ano ito? Mataman na tinitigan ni Fabian Percival ang binata, hindi sigurado sa pinagkakaabalahan ni Elwood Thornycroft. Pare, ito si Rebecca Brown, ang taong nahuli ni Boss Brown. Napansin ni Elwood Thornycroft ang pagkalito kay Fabian Percival at mabilis na ipinaliwanag. Ang batang ito ay bulag sa mga patakaran, sinaktan niya si Boss Brown kagabi sa Treasure Wine House at nakakuha ng malupit na aral. Pagkasabi niyon, muling tumingin sa binata si Fabian Percival at napansin niyang deformed na ang mga kamay nito, na nakabalot pa rin ng benda ang tatlong daliri. Puno rin ng mga gasgas ang mukha at katawan niya. Maliwanag, siya ay minamaltrato noon. So, anong ginagawa niya dito? Napasulyap si Fabian Percival kay Rebecca Brown, nagtataka kung bakit nakakaistorbo sa kanya ang gayong maliit na bagay. Hindi kaya na-offend niya ang ilang pangunahing tagapagmana. Ngunit kung isasaalang-alang ang pagiging maingat ni Rebecca Brown, malamang na hindi siya makakagawa ng ganoong mababang antas ng pagkakamali. Mr. Thornycroft, tumayo si Rebecca Brown mula sa kanyang kinauupuan, dahan-dahang naglakad sa tabi ng binata, at ipinakilala. Ang pangalan ng binatang ito ay Cooper Ridge. Siya ay may ibang pagkakakilanlan, siya ay pinsan ni Kella Radcliffe. Kung sino si Kella Radcliffe, sa tingin ko ay napakalinaw ni Mr. Thornycroft. Kaya mayroong koneksyon. Medyo nagulat si Fabian Percival, dahil isa nga itong malapit kay Julius Reed. Yun lang, medyo nag-alinlangan siya, kahit kamag-anak niya, hindi siya malapit na kamag-anak. Magagamit ba natin siya para takutin si Julius Reed? Kung may banta sila, dapat ay mga direktang kamag-anak tulad ng mga magulang o asawa. Maaaring hindi epektibo ang isang pinsan lamang ng asawa. Mr. Thornycroft, hindi mo naiintindihan ang punto ko. Si Rebecca Brown sa una ay natigilan, pagkatapos ay tumawa, may alitan ang dalawang ito. At ang sama ng loob. Kung gayon mas malamang na hindi ito gumana. Umiling si Fabian Percival, hindi maitago ang disappointment sa kanyang mga tingin. Nagtanim siya ng galit kay Julius Reed hanggang sa buto at gusto niyang gawin ang lahat sa kanyang makakaya para patayin ang binatang ito. Mr. Thornycroft, itong Cooper Ridge, handa siyang tulungan kaming ibagsak si Julius Reed. Nang matapos magsalita si Rebecca Brown, pugutan niya ang ulo. Oh, bakit? Nang marinig ito, natigilan si Fabian Percival.
Kahit na binugbog ng ganito ni Rebecca Brown, gusto pa rin niyang tulungan silang magplano laban kay Julius Reed. May masochistic tendency ba siya? I hate Julius Reed. Gusto ko siyang paluhod sa paa ko na parang aso, gusto ko siyang iwan na walang libingan na makahiga. Mabangis na sabi ni Cooper Ridge. Ginastos siya ni Julius Reed sa kanyang trabaho, at nabugbog siya ng ganito dahil din kay Julius Reed. Nagkibit-balikat si Rebecca Brown at sinabing, kaya handa siyang magbayad ng anumang halaga para maipasok si Julius Reed sa impyerno. Kung bumaling siya sa atin, si Fabian Percival ay naglabas ng sigarilyo mula sa bulsa sa kanyang dibdib, at si Elwood Thornycroft ay nagmamadaling sinindihan ito para sa kanya. Pagkatapos niyang huminga ng malalim, tumawa siya, mukhang wala naman tayong mawawala. Tama, tumanggo si Rebecca Brown, nakatingin sa Cooper Ridge, sabihin mo kay Lord Thornycroft ang lahat ng nalalaman mo. Kung maayos ang lahat, hindi ka maiiwan na walang reward. Salamat, Lord Thornycroft. Agad na lumuhad si Cooper Ridge sa harap ni Fabian Percival, at sinabing may masamang hangarin, ang aking tiyahin at tiyuhin ay nakatira sa lumang kapitbahayan na iyon nang walang sino mang magbabantay sa kanila. At ang kanilang relasyon ni Julius Reed ay napakasama. Pero ganun pa man, sila ang mga magulang ni Keller Radcliffe. Sa pagkakaalam ko, si Keller Radcliffe ay napakamatulungin. Kung mahuli natin itong dalawang matandang ito, tiyak na hindi uupo si Keller Radcliffe. Hey, sa panahong iyon, kung makokontrol natin si Keller Radcliffe, si Julius Reed ay magiging parang tupa sa katayan. Matapos marinig ang mga salitang ito, kumunat ang noo ni Fabian Percival. Vito, sabi niya, parang ibang-iba ito sa ating katalinuhan. Ayon sa kanilang investigasyon, bagamat mag-asawa sina Julius Reed at Keller Radcliffe, hindi maganda ang kanilang relasyon. O sa halip, sila ay mag-asawa lamang sa pangalan. Hindi sila naniniwala na ang ganoong tao ay maaaring magbanta kay Julius Reed. Sa kaibahan, ang relasyon ni Itay Huntington at Julius Reed ay napaka-intimate, isang bagay na nasaksihan nila mismo. Mr. Thornycroft. Muling nilapitan ni Brown Bread si Fabian Percival, bumulong sa kanyang tainga, ang pinagkakatiwalaan ni Jennifer Lopez ay nagwakas para sa pagkidnap kay Keller Radcliffe at matagumpay na naakit si Julius Reed palabas. Gayunpaman, sa kawalan ng lakas, sila ay pinatay sa kalaunan sa pamamagitan ng pagputol. Mabuti, gawin natin ito sa ganitong paraan. Ang mga mata ni Fabian Percival, na parang salawin, ay biglang nanliit, na nagpapakita ng walang katapusang lamig. Cooper Ridge, kung sinusubukan mong huwad na pagdurusa para manipulahin si Julius Reed, gagawin kong buhay impyerno ang buhay mo. Malamig na sabi ni Fabian Percival. Nagulat sa kanyang pagbabanta, mabilis na yumuko si Cooper Ridge, Lord Thornycroft, I swear to the heavens. Kung mayroong kalahating kasinungalingan sa sinabi ko, naway tamaan ako ng kidlat. Anong nagmamadali? Bahagyang ngumiti si Fabian Percival, hindi pa ako tapos magsalita. Kung tutulungan mo kaming patayin si Julius Reed, hindi ka maiiwan sa kayamanan at kaluwalhatian na darating sa Gonzales City. Salamat, Mr. Thornycroft. Mabilis na nagpahayag ng pasasalamat si Cooper Ridge. Matapos pahirapan, hindi siya nang ahas na magtago ng sama ng loob kay Rebecca Brown. Sa halip, iniuugnay niya ang lahat ng kanyang mga kasawian kay Julius Reed, sinisisi siya sa hindi pagdating upang iligtas. Ang galit ng mahihina ay pinupuntirya lamang ang mga mahihina. Pero ang hindi niya alam ay si Julius Reed pala ang totoong powerhouse. Kung ikukumpara sa kanya, si Fabian Percival ay parang alitaptap na nakikipagkompetensya sa maliwanag na buwan. Napakagaling! Napakagaling! Tumanggo si Fabian Percival at naglakad papunta sa Cooper Ridge, dahan-daang tinulungan siyang tumayo. Salamat, Mr. Thornycroft. Dahil sa pabor, labis na nasasabik si Cooper Ridge. Ngayon, nadama niya na ang kanyang desisyon ay ganap na tama. Maaari siyang maghayganti kay Julius Reed at magkaroon ng magandang kinabukasan para sa kanyang sarili. Rebecca, ayusin mo na may magbabalik sa maldita na matandang tanga. Kinawayan ni Fabian Percival ang kanyang kamay, at tumalikod si Rebecca Brown para umalis sa piging, kasama niya si Cooper Ridge. Brown Bread, pumunta ka at tumulong. Siguraduhin walang mangyayaring masama. Naiintindihan. Tumanggo si Brown Bread, pinamunuan ang isang grupo ng mga elite na empleyado na malapit sa likuran. Lahat,
mangyaring magpatuloy sa pagkain at pakikipag-chat. Hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya't lalabas muna ako, sabi ni Fabian Percival na nakatingin sa mesa na puno ng mga bisita, pinagsalikop ang kanyang mga kamay ng may paghingi ng tawad. Mr. Thornycroft, nauuna ang iyong kalusugan. Eksakto. Umaasa kaming lahat na maghihiganti para sa amin. Mr. Thornycroft, mag-ingat ka. Tumayo ang buong silid, magalang na nakita si Fabian Percival. Please, enjoy yourselves. I'll take my leave now. Tumalikod si Fabian Percival, nakasando sa kanyang boss na tungkod, at dahan-daang lumabas ng kwarto. Mahigpit na sumunod si Elwood Thornycroft sa likuran, nag-aalala na baka biglang mahulog si Fabian Percival. Ang paghaharap kanina ay nagdulot ng matinding suntok sa matanda. Thud. Habang tumatawid sila sa isang patio, papasok pa lang sa resting room. Biglang nahimatay si Elwood Thornycroft. Vito, anong problema? Narinig ni Fabian Percival ang ingay, mabilis siyang tumalikod, at tumingkayad upang tingnan ang kalagayan ni Elwood Thornycroft. Ngunit sa susunod na sandali, naramdaman niya ang malamig na talam na dumampi sa kanyang leeg. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 633 Mahiwagang tao sa lungguhit isa. Sino nandyan? Nanlamig ang puso ni Fabian Percival, at ang kanyang mga nerbiyos ay nanlamig sa sukdulan. Ang Five Lakes Clubhouse ay binantayan ng husto, halos lahat ng mga pinagkakatiwalaan niya ay nakapwesto doon. Mayroong lahat ng uri ng nakikita at nakatagong mga bantay sa labas, na tinitiyak na kahit isang ibon ay hindi makapasok. Ngunit ngayon, may pumasok sa pinakaloob na resting room, at pinatumba pa si Elwood Thornycroft nang walang nakapansin. Fabian Percival. Tuldok-tuldok-tuldok. Ang boses ng isang babae ay dahan-daang nakarating sa kanyang tenga. Hindi masama, kahit na may kutsilyo sa iyong lalamunan, ikaw ay kalmado at nakolekta, medyo tulad ng isang tunay na bayani. Hindi pa naglalaho ang boses ay dahan-daang inilayo ang kutsilyo sa lalamunan ni Fabian Percival. Huwag kang lumingon. O kung hindi, sa isang hagod ng aking espada, tiyak na ang iyong kamatayan. Iikot na sana niya ang kanyang ulo nang maramdaman niya ang matinding lamig sa kanyang likuran. Okay, dahil ang tao ay walang intensyon na patayin siya, matapang na tumalikod si Fabian Percival at nagtanong ng malakas, maaari ba akong magtanong? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Walang pakialam na sinabi ng babae. Ngayon ay pumunta ako sa iyo dahil gusto kong patayin mo si Julius Reed para sa akin. Ngunit hindi ko hahayaang gawin mo ito nang walang kabuluhan. Mayroong $5 milyong na cash sa pintuan, at isang dalubhasang mandirigma. Pagkatapos ng gawa, bibigyan kita ng karagdagang 50 milyon bilang pabuya. Siya nga pala, ang dalubhasang manlalaban na ito ay hindi mapipigilan kapag pumatay, na kayang lumagpas sa libu-libong tropa. Kung kailangan mo ng anumang tulong, kausapin mo lang siya. Maaari niya akong kontakan, ngunit dapat mong tandaan ang isang bagay. Kung nag-leak ka ng anumang impormasyon tungkol sa akin, parang patay ka na. Pagkatapos noon, tumahimik ang hangin. Makalipas ang halos kalahating minuto, pansamantalang nagtanong si Fabian Percival, Are you still there? Ngunit walang sagot, tapos tatalikod na ako. Wala pa ring tugon. Sa wakas, na may mabigat na puso, mabilis na ibinaling ni Fabian Percival ang kanyang ulo. Sa likod niya, walang tao. Phew! Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga at mariing samandal sa kanyang tungkod na dragon head. Mahina, walang kapangyarihan. Para siyang naglakad-lakad sa harap ng pintuan ng impyerno at muling nabuhay. Elwood Thornycroft. Yumuko siya at sinimulang sampelan ng malakas ang mukha ni Elwood Thornycroft. Pare, anong nangyari kay? Dahan-daang binuksan ni Elwood Thornycroft ang kanyang mga mata, nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang ulo. Pumunta sa pinto at tingnan kung may tao at isang kahon. Kung mayroon, dalhin mo ang tao ng tahimik, at siguraduhing walang makakakita. Sa pag-iisip pabalik sa mga sinabi ng babae, si Fabian Percival ay pawis na pawis. Pare, anong nangyayari? Nang makita ang maputlang mukha ni Fabian Percival, tumayo kaagad si Elwood Thornycroft at nag-aalalang nagtanong, ano ang nangyayari sa iyo? Wala lang. Umiling si Fabian Percival at iwinagayway ang kanyang kamay, bilasan mo, huwag ka nang magtanong.
Naiintindihan. Bagamat labis na naguguluhan, hindi na nagtanong pa si Elwood Thornycroft dahil inutusan siyang huwag na. Iyon ang tuntunin. Ito rin ang dahilan kung bakit siya maaaring maging kanang kamay na katulong ni Fabian Percival. Kung mas marami kang alam, mas maraming problema ang nararanasan mo. Sa kanyang paglalakbay, sinubukan ni Elwood Thornycroft na alalahanin, ngunit hindi niya maalala kung paano siya nawalan ng malay. Naalala lang niya ang paglalakad sa kalsada nang bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pagkatapos nito, ang susunod na alam niya ay ginaaysing ni Fabian Percival. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari sa mga oras na iyon, mula sa ekspresyon ni Fabian Percival, tiyak na may malaking nangyari. Ilang taon na niyang sinusundan ang kanyang ama, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Fabian Percival sa ganoong gulat. "Excuse me, ikaw ba?" Pagdating ni Elwood Thornycroft sa pintuan, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa harap ng Five Lakes Clubhouse na may hawak na malaking kahon. Sa kanyang tabi, na walang tigil na inilatag, ay ang mga gwardya na inayos ni Fabian Percival. "Dalhin mo ako para makita si Fabian Percival." Agad na itinaas ng lalaki ang kahon sa kanyang balikat at humakbang papasok sa Five Lakes Clubhouse. "Tumigil ka dyan." Agad na sumugod ang mga bodyguard na nakatanggap ng mensahe at, nang walang sabi-sabi, sinimulan nilang salakayin ang lalaki. Ang seguridad sa Five Lakes Clubhouse ay nangangahulugan ng kaligtasan ni Fabian Percival. Sa mga elite na nagtitipon dito, sinumang nagdudulot ng kaguluhan ay halos naghahanap ng kamatayan. "Tumigil ka." Bago pa makasigaw si Elwood Thornycroft, ang mga taong iyon ay nag-iisa na ng kanilang mga bakal, na nakasalikop sa pakikipaglaban sa lalaki. Bang! 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 Ibinato ng lalaki ang bag na daladala niya, na nagpabagsak sa isang dosenang tao sa lupa. Matapos gawin ang lahat ng ito, kinuha niyang muli ang kaso, tinapakan ang mga bangkay sa lupa, at humakbang papasok sa Five Lakes Clubhouse. Basag! Malinaw na narinig ni Elwood Thornycroft ang tunog ng mga buto na nabali mula sa mga natapakan. "Ito ang taong inimbitahan ni Mr. Thornycroft, kailangan ninyong ayusin muli ang bantay." Matapos magbigay ng mga tagubilin sa kanya, tumalikod siya at naglakad sa harap, kasama ang lalaki na tahimik na sumusunod sa kanya, bawat hakbang ay matatag at sinadya. Makalipas ang ilang liko ay nakarating na rin ang dalawa sa resting room kung saan naroon si Fabian Percival. Samantala, si Elwood Thornycroft ay tahimik na nagpadala ng mensahe upang tipunin sina Fox Miller at Rocco Leocadias sa paligid ni Fabian Percival. Kung sakali, ang gayong dominanteng lalaki ay nag-ingat sa kanya. "Pare, dinala ko ang tao." Naglakad si Elwood Thornycroft sa resting room, tumanggo kay Fabian Percival, pagkatapos ay lumipat sa likuran ng lalaki, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. "Sir, here is your US dollar." Sabi ng lalaki na may malalim na boses, pagkatapos ay diretso niyang itinaas ang briefcase at click, ang binuksan. Sa loob ay isang nakasisilaw na 5 milyong US dollars. Oh, nagningning ang mga mata ni Fabian Percival. Sa katunayan, ang lalaking ito ang katulong na ipinadala ng misteryosong taong iyon. Kahit na may mahigpit na seguridad sa Five Lakes Clubhouse, ang misteryosong babae ay maaari pa ring pumunta at umalis ng walang bakas. Dahil dito, naging interesado si Fabian Percival sa mga kakayahan ng lalaki. "I wonder, sir, gaano ka ba talaga katatag?" Umupo siya sa isang upuan, nakangiti at sinabing, "Hindi naman sa hindi ako nagtitiwala sa iyo, gusto ko lang makita sa sarili ko kung gaano ka talaga kaya." "Mabuti." Tumanggo ang lalaki at itinuro sina Fox Miller at Rocco Leocadia. Ikaw. Tila pakiramdam na hindi iyon sapat, nilinggan niya si Elwood Thornycroft, at kayong tatlo, sabay-sabay kayong pumunta. "Bata, medyo mayabang ka. Kahit sino sa atin mag-isa ay isang puwersang walang kapantay. Sigurado ka bang hindi ka nangangagat ng higit sa kaya mong nguya?" Sabi ni Rocco Leocadia na may masamang tingin. Malaki ang tiwala niya sa sarili niyang kakayahan. "Matandang Fox, ano sa palagay mo?" "Sa palagay ko posible. Pagkatapos ng lahat, palaging may mas malakas na tao doon," sabi ni Fox Miller habang sinusukat niya ang matatag na lalaki, na tumatawa. "Muntik din akong mamatay sa kamay ni Julius Reed ilang araw na ang nakalipas, hindi ba? At wala ni isang kapatid na sumama sa akin ang naiwan."
Kung mag-aaway tayo, tumigil ka sa pag-ungol na parang babae. Halatang naiirita na ang lalaki. Sige, mauna na ako. Whoosh! Mabilis na hinubad ni Rocco Leocadia ang kanyang trench coat, at parang kidlat, dumiretso sa lalaki. Ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko, at mukhang malapit na itong kumapit sa lalamunan ng lalaki. Bang! Maya-maya lang, bumaril ang kanang kamay ng lalaki sa isang malakas na suntok. Nang ang kamay ni Rocco Leocadia ay wala pang 3 sentimetro mula sa lalamunan ng lalaki, naramdaman niya ang pagkirot sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay ang kanyang katawan ay inihagis pabalik. Thud! Habang bumagsak ang katawan ni Rocco Leocadia sa lupa, sabay na kumilos sina Fox Miller at Elwood Thornycroft. Diretso nilang tinutukan ng dalawa, isa sa harap at isa sa likod, ang vitals sa likod ng lalaki. Ha ha ha! Biglang tumawa ang lalaki, masyado kang mahina. Bang! Bang! Nang tumama ang mga kamao ni na Fox Miller at Elwood Thornycroft sa katawan ng lalaki, para silang nataman ng bakal. Hindi sila makapagdulot ng kaunting pinsala sa kanya. Sa isang dagandong, biglang nanginig ng malakas ang katawan ng lalaki, dahilan para lumipad silang dalawa pabalik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 634 na nakuha ang Knox Ridge sa Lungguhit 1. Markang Paywa. Magaling. Nang makitang lumalaban ang lalaki sa tatlo, tumayo si Fabian Percival, walang tigil na pumapalakpak. Maaari ko bang tanungin ang pangalan ng matapang na mandirigma? Sa gayong master, ang pagnanais na patayin si Julius Reed ay magiging kasing dali ng pagbelang ng kamay. Bagaman hindi malinaw ang pagkakakilanlan ng misteryosong tao, ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan. Tuldok. Iron Armor. Hinampas ng Iron Armor ang kanyang kamao sa kanyang dibdib at sinabi sa isang malalim na boses, "Patawarin mo ang aking pagiging mapurol, ngunit ang dahilan ng iyong palagiang pagkabigo ay dahil ang iyong mga kampan ay masyadong mahina." Ang bungkus ng basurang ito ay walang kabuluhan pagdating sa pagkamit ng tagumpay, ngunit lahat ay may kakayahang magdulot ng kabiguan. Ikaw, si Rocco Leocadia ay pasuray-suray na bumangon mula sa lupa, ang kanyang dibdib ay parang sesabog na. Ngunit wala siyang lakas na sumagot. Ang lalaki ay malakas, hindi ka pani-pani walang malakas. Kahit na matapos ang napakaraming taon ng pagdomina sa Gonzales City, hindi pa siya nakakita ng ganitong kakilakilabot na kalaban. Kahit na siya ay verbally defiant, kailangan niyang aminin sa kanyang puso na sa tulong ng Iron Armor, ang kanilang tsansa na manalo ay tataas ng husto. Magandang punto si Brother Iron Armor. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Fabian Percival, ngunit mabilis itong nawala. Ngayon ay mayroon akong dalawang plano na nangyayari sa parehong oras, at sa isang malakas na katulong tulad ng iyong sarili, gusto kong magdagdag ng isa pa. Ang lakas ng Iron Armor ay naging dahilan upang ang kanyang mga ideya ay magsimulang mabaliw. Sa kabisera, nagpasya na si Jennifer Lopez na kalagkarin ang buong pamilya Lopez pababa sa kanya upang ipaghiganti ang kanyang anak. At sa Rebecca Browns, ang tagumpay ay nakamit, at sila ay papunta na ngayon sa Five Lakes Clubhouse. Pare, hindi mo iniisip na gumawa ng hakbang laban kay Aaron Jackson, hindi ba? Tanong ni Elwood Thornycroft na may pagtataka. Eksakto. Ibinagsak ni Fabian Percival ang kanyang kamay sa upuan, kumikinang ang kanyang mga mata, hinding-hindi mapanaginipan ni Aaron Jackson na maglalakas loob akong hampasin siya ng direkta. Para sa akin, ito ang pinakamagandang pagkakataon. Tumayo siya, tumawa ng malakas, kapag namatay si Aaron Jackson, ang mga underground na puwersa ng Gonzales City ay magiging walang ulo na mga dragon, at agad silang mahuhulog sa aking bag. Para kay Itay Huntington, hindi siya nababahala. Ang tanging dahilan kung bakit hindi niya piniling mag-strike laban kay Aaron Jackson dati ay halos magkapantay ang kanilang lakas. Imposibleng makapasok sa mabigat na ipinagtanggol na Copper Sparrow platform. Ngunit ngayon, kasama ang Iron Armor, tumaas ang kanyang kumpiyansa. Hampasin ang ahas sa vitals nito, sa tingin ko ay maganda ang ideya ni Mr. Thornycroft. Tumango si Fox Miller at nakangiting sinabi, "Pwede kaming sumama sa Iron Armor. Pamilyar ako sa layout at terrain ng Copper Sparrow platform. Never mind, mas magandang kunin ni Alonso Dragon ang Iron Armor, pamilyar kayong lahat,
at siguradong magbabantay si Aaron Jackson. Ikinaway ni Fabian Percival ang kanyang kamay, direktang tinanggihan ang alok ni Fox Miller. Higit pa riyan, ito ay kawalan ng tiwala. Ngunit si Alonzo Dragon ay isang taong may kapansanan, kung pupunta siya, hindi ba iyon ay? Naramdaman din ni Elwood Thornycroft na may isang bagay na hindi tama. Isinasantabi ang katotohanan na si Alonzo Dragon ay naging isang baiting at sa kasalukuyan ay sobrang irritable. Nabaril ang kanyang mga paa, at hindi na siya makalakad at nakakulong sa wheelchair. Hindi marami ang nakakita ng Dragon, siya ang pinakaligtas na pagpipilian. Dagdag pa, sa Iron Armor na sumusunod sa likod, na nagpapanggap na isang kamag-anak ng Dragon, ang mga depensa ay malamang na mas mababa. Sumulyap si Fabian Percival sa kanyang relo, itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang Iron Armor, at nagtanong, maaari ka bang kumilos ngayon? Ayaw na niyang maghintay ng isa pang sandali. Ang paghihiganti ang pinakagustong gawin ngayon ni Fabian Percival. Walang problema, malamig na sinabi ni Iron Armor, pagkatapos na patayin siya, kailangan ko pa ring makabalik. Ayokong manatili ng ilang sandali sa itinakdang Diyos na lugar na ito. Magaling. Lumapit si Fabian Percival kay Elwood Thornycroft at Bamulong, bigyan mo si Dragon ng kompletong mapa ng Copper Sparrow platform, at makipag-ugnayan din kay Rebecca Brown. Siya ay matandang kamay ni Aaron Jackson, alam niya kung ano ang gagawin. Naiintindihan. Pagkatapos magsalita ni Elwood Thornycroft, iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa Iron Armor sa isang please gesture, pakiusap sumama ka sa akin. Kuwait, Cooper Ridge, saan mo kami dadalhin? Sa loob ng isang itim na Mercedes-Benz van, Knox Ridge at Burl Radcliffe, nakumpiska ang kanilang mga mobile phone, nakaupo sa likurang upuan na mukhang takot na takot. Sa bawat gilid nila ay nakaupo ang isang lalaking nakaitim. Nakaupo sa passenger seat si Cooper Ridge, puno ng ngiti ang mukha. Markang paywa, tita, tiyo, isasama kita sa pagbabakasayon. Nakatalikod siyang nagsalita sa mag-asawa. Bakasyon, para saan? Napalunok ng laway si Knox Ridge at tahimik na nagtanong, kung gayon ang mga telepono natin. Nasa kalagitnaan ng paghahanda ng hapunan ang mag-asawa sa bahay nang marinig nila ang katok ni Cooper Ridge sa pinto. Hindi nila alam na sa pagbukas pa lang nila ng pinto, maraming lalaking nakaitim ang sumugod at dinala sila sa isang kotse. Kahit ngayon, hindi pa masyadong naiintindihan ng matandang mag-asawa ang nangyayari. Huwag ka ng maraming tanong, maghintay ka lang. Hindi na makapaghintay si Cooper Ridge na kunin ang kanyang telepono, kumuha ng larawan ng mag-asawa, at ipadala ito sa Keller Radcliffe. Bumaba ka sa kotse. Dahan-daang huminto ang sasakyan. Itinulak ng mga lalaking nakaitim ang Knox Ridge at Burl Radcliffe at dinala sila sa isang brick house sa labas ng Gonzales City. Cooper, ano ang lugar na ito? Mukhang medyo malayo. Walang ideya si Knox Ridge kung ano ang nangyayari, ngunit kilalang-kilala niya ang kanyang pamangkin. Siya ay makitid ang isip. Dahil siguro sa pambubugbog na natanggap niya noong nakaraan, gusto niyang gumanti sa kanila. Ngunit siya ay walang magawa. Nahuli na siya at tanging manalangin na sana ay walang mangyari. Bilisan mo at pumasok ka sa loob, natural mong mauunawaan kung ano ang tungkol dito. Matapos makita ang reply video ni Keller Radcliffe, tawa ng tawa si Cooper Ridge habang kumonekta. Cooper Ridge, nasaan ang nanay at tatay ko? Sa pagsagot sa video call, marahas na hiningi ni Keller Radcliffe. Pinsan, ano ang pagmamadali? Kalalabas lang ni na tita at tiyo, tingnan mo ang pag-aalala mo. Ano, wala ka bang tiwala sa akin? Ang pagkakita kay Keller Radcliffe na sabik ay nagdulot ng matinding kasiyahan sa Cooper Ridge. Cut the crap, ibigay ang telepono sa nanay ko. Si Keller Radcliffe ay galit na galit. Ilang beses na niyang tinawagan ang Knox Ridge at Burl Radcliffe, ngunit walang sumasagot. Habang nangyayari ito, mas lalo siyang nababalisa. Watch your tone. Paano mo ako kinakausap? Si Cooper Ridge, hawak ang telepono, ay itinuro ang video kay Knox Ridge at marahas na sinipa siya mula sa likuran. Thud. Hindi handa, nahulog sa lupa ang Knox Ridge. Array. Napangiwi siya sa sakit, duguan ang kanyang mga kamay dahil sa alitan sa sahig ng semento. Knox Ridge, okay ka lang. Nagmamadaling lumapit si Burl Radcliffe para tulungang makaakyat si Knox Ridge.
Nanay. In the video, Kella Radcliffe called out heart-wrenchingly and angrily questioned Cooper Ridge, "What on earth are you trying to do? Cooper Ridge, sarili mong tiyahin yan, hayop ka. Hindi ka pakakawalan ng langit." Ang makitang walang humpay na hinahabol ang kanyang mga magulang ay parang mga kutsilyong tumatagos sa puso ni Kella Radcliffe. Haha, nagsalita si Cooper Ridge at biglang tumakbo pasulong, naglulunsad ng isa pang sipa patungo sa Knox Ridge. "Asawa, mag-ingat ka." Naramdaman ni Burl Radcliffe ang panganib at walang pag-iimbot na itinulak ang Knox Ridge sa isang tabi, at siya mismo ang nataman. Bang! Gamulong-gulong siya sa lupa sa matinding paghihirap. Dahil sa kanyang mga lumang paa, paano niya matitiis ang gayong pang-aabuso? Cooper Ridge, hindi ka mamamatay ng mabuting kamatayan. Hindi na napigilan ni Kella Radcliffe ang kanyang mga luha. Mga magulang niya iyon, at ngayon ay napakalupit na pinakikitunguhan sila. "May isang oras ka." Nang makita ang kanyang nasugatang tiyahin at tiyuhin, sinabi ni Cooper Ridge ng may kasiyahan, "Halika. Kung maglakas loob kang sabihin kay Julius Reed, maghandang kunin ang kanilang mga katawan." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 635 Palom sa Lungguhit 1. Mahal kong asawa, sa oras na mabasa mo ang liham na ito, wala na ako sa mundong ito. Na-hostage ang aking mga magulang, at malinaw na sinusubukan nilang akitin ako roon at pagkatapos ay gamitin ito upang banta ka. Hindi kita matutulungan, ngunit sinubukan kong huwag maging pabigat sa iyo. 3 taon na ang nakalipas, minamaliit kita, tinanggihan, ngunit may isang bagay na hindi ko nasabi sa iyo. Kapag natutulog ka lang sa tabi ko, nararamdaman ko ang tunay na kapayapaan. Pagkalipas ng 3 taon, noong gusto kong magsimulang muli sa iyo, hindi ako binigyan ng tadhana ng pagkakataong iyon. Tuldok, hindi ako nagsisisi na naging asawa kita, at kung may kabilang buhay, handa pa rin akong pakasalan ka. Ngunit ngayon, kailangan kong umalis. Bago ako umalis, nakainom na ako ng lason, at sa 1 oras at kalahati, mamamatay na ako. Mabuting babae si Itay Huntington, ay pangako mo sa akin, pagkatapos kong mawala, pakasalan mo siya. Huwag kang maghayganti para sa akin, umalis sa Gonzales City, at mamuhay ng mapayapang buhay. Mahal kita, asawa. Kella Radcliffe. Ito ang aking huling salita. Nang matapos ni Kella Radcliffe ang kanyang huling pangungusap, ang sulat na papel ay natatakpan na ng mga mantsa ng luha. Binuksan niya ang drawer, inilabas ang ilang litrato nilang dalawa, at marahang hinawakan ang imahe kung saan siya mukhang malungkot. Noon, siya ay mayabang at mayabang, kahit na ayaw ipakita ang kaligayahan sa kanilang mga larawan sa kasal. Si Julius Reed naman, nakakalokong ngumiti na parang anak ng isang mayamang landlord. Habang pinagmamasdan ni Kella Radcliffe ang mga larawan, sumili ang isang malabong ngiti sa kanyang mga labi, ngunit hindi pa rin tumitigil ang pagpatak ng mga luha. Palom, asawa. Kinuha niya ang photo frame at marahang hinalikan ang imahe ni Julius Reed. Pagkatapos, uminom siya ng isang vial ng berdeng likido, kinuha ang kanyang bag, at determinadong umalis sa 5 State International, patungo sa ibaba. Alam ni Julius Reed ang tungkol sa mga gamot, ang berdeng likido ay isang bagay na ninakaw niya mula sa kanya. Para pigilan ang sarili na maging pabigat kay Julius. Hindi niya lang akalain na magagamit niya ito ng ganoon kaga. Kella, saan ka pupunta? Ang malapit nang umalis na si Itay Huntington ay nakita si Kella Radcliffe at nagtanong. Silang dalawa ang kasalukuyang nangunguna at pangalawa sa command ng Business Alliance, nagtatrabaho sa 5 State International. Ang pag-endorso ni Nando Brandon ay medyo epektibo, maraming kabataan ang nagsimulang ipakilala ito sa kanilang mga pamilya nang malaman nila ang tungkol sa alyansa sa negosyo. Ang negosyo ng alyansa ay umuunlad sa mga araw na ito. Lalabas ako saglit. Nilagpasan ni Kella Radcliffe si Itay Huntington at biglang tumalikod, sandali lang. Anong problema? Nanginig ang puso ni Itay Huntington. Kahit na siya ay nangingibabaw, siya ngayon ay may katayuan, o sa halip ang kaisipan, ng ibang babae. Sa pagharap kay Kella Radcliffe, ang lehitimong asawa ni Julius Reed, medyo nabahala siya. In love ka ba talaga kay Julius Reed? Seryosong tanong ni Kella Radcliffe, nakatitig pa sa mga mata ni Itay Huntington habang nagsasalita.
Kahit mentally prepared si Itay Huntington, nagulat pa rin siya sa tanong. You, don't get me wrong, I was just joking with him, nothing serious. Sorry, hindi ko na-consider ang feelings mo kanina. Hindi maipaliwanag ni Itay Huntington kung bakit, at kahit na sinadya niyang maging malinis. Hindi lang lalabas ang mga salita. Ang Kela Radcliffe ngayon, na may determinasyon na nagbitiw. Parang napaka-abnormal sa kanya. Seryoso ako, sana sagutin mo rin ng seryoso. Tanong ulit ni Kela Radcliffe. Panay ang tingin niya, parang gusto niyang makita ang kaluluwa ng iba. Fine, inaamin ko medyo may gusto ako sa kanya, pero huwag kang mag-alala, ako. Kung talagang gusto mo siya, maging tapat ka sa akin. Napakatindi ng titig ni Kela Radcliffe kaya napabuntong hininga si Itay Huntington. Sobrang seryoso ko, at sana ikaw rin. Sige, gusto ko siya. Handa si Itay Huntington na ilantad ang kanyang nararamdaman. Noon pa man ay makapangyarihan siya sa buhay niya, ngunit ngayon, kahit na ano pa man, hindi niya madala ang kanyang karaniwang pangangibabaw. Pinatunayan nga nitong tama ang mga salita ni Kela Radcliffe. Kung hindi siya namatay, maaari lamang siyang maging isang babae. Kung mahal mo siya, mangyaring huwag mo siyang pababayaan, at huwag mo siyang saktan, sabi ni Kela Radcliffe na may malalim na kahalagahan, na binigyan ng malalim na tingin si Itay Huntington. Sa kanyang titig ay walang pagnanais, pag-aatubili, at isang pusong naging abo. Alagaan mo siyang mabuti para sa akin. Pagkasabi noon, biglang lumingon si Kela Radcliffe. Nang lumingon siya, namumula ang kanyang ilong, at tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ah, ikaw. Hindi man lang namalayan ni Itay Huntington ang nangyayari. Siya ay handa na tiisin ang galit ni Kela Radcliffe. Pero ngayon, ano ang ibig sabihin ng huling pangungusap? Ano ang ibig niyang sabihin sa, alagaan mo siyang mabuti para sa akin? Ngunit hindi niya ito pinansin, sa pag-aakalang si Kela Radcliffe ang nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Umiling si Itay Huntington at bumalik sa kanyang opisina. Pero habang iniisip niya iyon, mas lalo niyang nararamdaman na may mali. Secretary Leo KDA, gaano nakatagal wala si Kela Radcliffe? Nakatayo siya sa may bintana, pinagmamasdan si Kela Radcliffe na papaalis, ngunit hindi pa rin siya bumabalik. Mahigit 20 minuto na ang lumipas. Ito ay ganap na wala sa karakter para sa Kela Radcliffe. Kabilang sa mga miyembro ng Business Alliance na nagtatrabaho sa Five State International, kilala sina Itay Huntington at Kela Radcliffe sa kanilang profesionalismo. Hindi sila dumating ng huli, hindi umalis ng maaga. Minsan, magdamag pa silang nagtatrabaho. Ngunit ngayon, sa mga oras ng trabaho, halos kalahating oras na nawala si Kela Radcliffe nang walang tanda ng pagbabalik. Sa pag-uulat sa chairman, ang general manager ay nasa labas ng 27 minuto at hindi pa bumabalik. Sumulyap si Secretary Leo KD sa wall clock at sumagot ng totoo. Ito ay hindi tama. Si Itay Huntington ay nagkaroon ng nakakabagabag na pakiramdam. Lalo na kung isasaalang-alang ang mga bagay na sinabi ni Kela Radcliffe bago umalis. Masyado lang abnormal. Sa isiping ito, kinuha niya ang kanyang mobile phone at agad na dinial ang numero ni Kela Radcliffe. Ngunit sa kabilang dulo ng telepono, walang sumasagot. Ito ay masama. Biglang tumayo si Itay Huntington at mabilis na naglakad papunta sa opisina ni Kela Radcliffe. Nakita niyang malinis ang opisina, kasing ayos ng bago. Lahat ng mga dokumento at kontrata ay maayos na nakaayos sa mesa. At sila ay pinagsunod-sunod ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Biglang tumaas ang puso ni Itay Huntington sa kanyang lalamunan. Nagmamadali siyang pumunta sa desk ni Kela Radcliffe at nakita niya ang isang sulat na may bahid ng tubig na nakadikit sa ilalim ng picture frame. Nang bumagsak ang kanyang tingin sa unang linya ng sulat, tumigil ang pagtibok ng puso ni Itay Huntington. Naging blanko ang kanyang isip, at pagkaraan ng maikling paghinto, hindi mapigilan ang pagtibok ng kanyang puso. Subconsciously, kinuha ni Itay Huntington ang telepono sa desk ni Kela Radcliffe at direktang tinawagan si Julius Reed. Hello, honey, miss mo na ba ako? Tamad ang boses ni Julius Reed sa kabilang dulo. Julius, asawa mo, baka nasa panganib ang asawa mo. Sabi ni Itay Huntington na may nanginginig na boses. Anong sabi mo? Sabihin mo ulit yan.
Biglang sumabog ang boses ni Julius Reed. Parang galit na leon. May sulat ako dito, hintayin mo, kukunan kita ng litrato at ipapadala ko sa iyo. Galit na inilabas ni Itay Huntington ang kanyang mobile phone at, dahil sa kanyang nanginginig na mga kamay, muntik nang mahulog muli ang telepono sa sahig. Mabilis, ang lamig ng boses ni Julius Reed na parang yelo, parang galing sa impyerno. Nang ipadala ang larawan, narinig ni Itay Huntington ang tunog ng pagkabasag ng telepono. Sa sumunod na sandali, sumandal siya sa mesa, umiiyak ng mapait. Samantala, sa loob ng mansyon, ang Dragon King ring ni Julius Reed ay kumikinang na matingkad na pula, at maging ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo. Cosmo, ay trace mo sa akin ang mga galaw ng iyong ginang, gusto ko ng lokasyon sa loob ng 5 minuto. Tumayo siya, dahan-daang naglakad papunta sa rooftop, at marahang pinunasan ang singsing. Isang sinag ng pulang ilaw ang bumaril sa langit. Pagkatapos ay naglaho ito sa walang hangganang hangin. Hindi kita hahayaang mamatay. Pumikit si Julius Reed, bumulong-bulong sa sarili, dapat, manatiling buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 636 na nalilitong pagmamahal sa lungguhit isa. Plataporma ng Bronze Sparrow. Si Aaron Jackson ay nakaupo sa kanyang opisina gaya ng dati, sinusuri ang katalinuhan na nakolekta kamakailan ng kanyang mga tauhan. Mula nang makabalik si Fabian Percival, marami sa kanyang mga empleyado ang tumalikod. Sa 5 elder na namamahala sa internal affairs, 3 ang kumalas. Karamihan sa mga tindahan sa Gonzales City na nangongolekta ng upa ay umalis na rin sa kanya at bumaling sa mga empleyado ni Fabian Percival. Nagdulot ito sa kanya ng matinding sakit ng ulo. Tuldok. Napagtanto din nito si Aaron Jackson na sa nakalipas na 3 taon, ang kanyang mga operasyon ay hindi naging ganap na walang palya. Kung hindi, si Fabian Percival ay hindi makakapagtanim ng napakaraming sariling mga tao sa kanyang mga tauhan. Pero dahil nangyari na, naiwan na lang siya sa paghahanap ng solusyon. Gayunpaman, sa kasalukuyan, marami sa mga tauhan ni Fabian Percival ang kanyang mga dating pangunahing miyembro na alam ang negosyo ni Aaron Jackson tulad ng likod ng kanilang mga kamay. Ito ay naglagay sa kanya sa isang malaking kawalan. Maaari lamang siyang manatili sa kanyang karaniwang mga diskarte at maging maingat. Sa sandaling ito, 2 hindi pangkaraniwang bisita ang pumasok sa Bronze Sparrow platform. Nanguna ang isang young master na naka-wheelchair, na sinundan ng isang malaking bodyguard. Ang kabataan ay tila mayaman o marangal. Sa pagharap sa gayong mga customer, hindi nang ahas na magpakita ng kahit kay titing na kapabayaan ang receptionist. Maaari ba akong magtanong, anong uri ng serbisyo ang kailangan mo? Habang nagsasalita ang receptionist, ilang mga bodyguard ang dumating na may dalang mga metal detector, na walang tigil na sinusuri ang 2 lalaki. Pagkatapos ng Larsen Worm incident, pinalakas ng Bronze Sparrow platform ang mga depensa nito. Hindi lamang sila nag-deploy ng maraming bodyguard, ngunit isang karagdagang pamamaraan ng inspection ay inilagay din sa lugar sa pasukan. Paumanhin sa abala, routine lang ito para sa kaligtasan ng lahat. Matapos makumplito ang mga pagsusuri at walang nakitang mga isyo, ang mga tauhan ay umatras sa pasukan, nag-aalok ng magalang na mga ngiti. No worries. It's always good to be cautious, nakangiting sabi ni Alonzo Dragon, tumatango habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Bawat galaw niya ay isang marangal na supling. Sa ibang bansa, siya ang kanang kamay ni Fabian Percival, na responsable sa pagpapalawak ng negosyo sa ibang bansa sa buong taon. Ang kanyang kilos at ugali ay pawang top-notch. Kung gayon, maaari ba akong mag-book ng isang pribadong silid? Gamit ang kanyang kamay, agad siyang itinulak ng bodyguard sa reception desk, gusto ko ang pinakamahal. Sir, angkop ba ang Asher Dragon Hall? Ang babaeng receptionist, na nakaharap sa gayong karismatikong lalaki, ay walang anumang pagtutol. Naglabas siya ng listahan ng presyo na kumikinang sa ginto at dahan-daang inilagay ito sa harap ni Alonzo Dragon, na tumitibok ang kanyang puso. Gaano siya kasaya na magkaroon ng ganoong kasintahan? Buti, kukunin ko na yan. Mahinang umubo si Alonzo Dragon, sa kaagad na tinakpan ng kamao ang bibig, paki-charge po. Sir, okay ka lang ba?
Hindi maiwasan ng receptionist na magpakita ng pag-aalala. Salamat sa pag-aalala mo, ayos lang ako, sagot niya na may malabong ngiti, na nakakuha ng atensyon ng receptionist. Narito ang aking card. Ito ay isang itim na card. Ang may hawak ng card ay si Fabian Percival. Ang nasabing card, sa isang front desk cashier, ay malinaw na ipinahiwatig kung ano ang ibig sabihin nito. Nakita dati, ngunit bihira. Ang bawat may-ari ay isang panauhin na may napakarangal na katayuan. Sir, please take your card, sabi ng receptionist, na may matinding pag-iingat sa paghawak ng card pagkatapos makumplito ang transaksyon, at iniabot ito kay Alonso Dragon. Ang kanyang puso ay tumibok na parang isang maliit na USA na tumatakbo ng ligaw. Marami na siyang nakitang gwapong lalaki noon, ngunit ni isa ay hindi gaanong kaakit-akit. Salamat. Maari ba akong magtanong, maaari mo ba akong dalhin doon? Nang abutin ni Alonso Dragon ang card, nagkunwaring casual niyang isinuklay ang mga kamay sa receptionist. Kinilig ang receptionist, namula agad ang mukha. Siyempre, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Lumingon siya sa kanyang kasamahan at nagutos, Olivia, isasama ko ang bisitang ito sa Asher Dragon Hall, mangyaring takpan mo ako dito. Rachel, kung aalis ka sa pwesto mo ng ganito, magagalit ang manager, walang magawa si Olivia, na nasaksihan na muli ang paghampas ng kanyang kasama. Pakiusap, saglit lang. At dahil bisita ito ng Asher Dragon Hall na personal na nag-request, paano natin masasabing hindi? Dahan-daang ang tinulak ni Rachel si Olivia, puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga mata. Sige, pero kailangan mong bilisan. Sa isang walang magawang pag-iling, si Olivia ay sumenyas sa kanya na umalis at bumalik ng mabilis. Maraming salamat, bibilhan kita ng bubble tea ngayong gabi. Sa sobrang tuwa, mabilis na lumayo si Rachel sa front desk at nilapitan si Alonso Dragon, please follow me. Salamat. Ang ngiti sa mukha ni Alonso Dragon ay tuluyang nawalan ng pagtatanggol kay Rachel. Sumakay silang tatlo sa elevator at hindi nagtagal ay nakarating sila sa entrance ng Asher Dragon Hall. Ito ang pinakapinipitagang lugar sa Bronze Sparrow platform, at madalas itong bakante, kahit napapalapit na ang bagong taon. Kung tutuusin, ang presyo ay masyadong maluho, sa 880,000. Sinong ordinaryong tao ang pupunta dito para gumastos? Sir, ito ang Asher Dragon Hall. Ang Bronze Sparrow platform ay nag-ayos ng 8 attendant para sa iyo. Kung mayroon kang anumang pangangailangan, mangyaring huwag mag-atubiling ipaalam sa kanila. Habang inaakay ni Rachel si Alonso Dragon sa pasukan ng Asher Dragon Hall, atubili siyang tumalikod para umalis. Sandali lang. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Alonso Dragon ang kanyang kamay at mahinang sinabi, maaari mo ba akong samahan sa loob? Kaya ko. Nakaramdam si Rachel ng panginginig sa kanyang katawan, namumula agad ang kanyang mukha. Kayong lahat, maghintay sa labas. Kung walang utos ko, walang pwedeng pumasok. Pagkabigay ng kanyang mga tagubilin sa mga attendant, sinenyasan ni Alonso Dragon ang kanyang armored guard na maghintay sa may pintuan. Dahan-daang itinulak ang pinto. Ang Asher Dragon Hall ay sobrang maluho, na may maluwag na bulwagan sa sandaling pumasok ang isa. Sa gitna ng bulwagan, may isang napakamahal na sofa. Itulak mo ako sa loob para tingnan. Itinuro ni Alonso Dragon ang isang silid sa loob. Iyon ang resting room, na nilagyan ng hindi kapani-pani walang malambot na malaking kama. Okay, naisip na ni Rachel kung ano ang susunod na mangyayari. Pulang-pula ang kanyang mga pisngi na tila tumutulo ng tubig, ngunit ang kanyang mga hakbang ay bumilis ng hindi sinasadya, sabik na pumasok sa silid sa lalong madaling panahon. Young Master, kung wala nang iba pa, aalis na ako. Pagdating sa maluwag na kwarto, bahagyang natulala si Rachel. Ang marangyang silid, ang kristal na chandelier sa kisame, at ang kumikinang na gintong sahig. Ito ang unang pagkakataon niya rito. Ang paninirahan dito sa loob lamang ng isang gabi ay magiging isang panaginip na magkatotoo, kahit sa kamatayan. Huwag kang pumunta. Hinayla siya ni Alonso Dragon sa kanyang yakap, isang bahagyang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Mayroong 1,000,000 sa card. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Alonso Dragon ang isang card mula sa kanyang bulsa at dahan-daang ipinasok ito sa kanyang neckline, at inilagay ito sa kanyang dibdib. Stay with me, pwede ba? Gagawin ko.
Gumuho ang paglaban ni Rachel, gulong-gulo ang isip habang nakasandal sa dibdib ni Alonso Dragon, hinayaan ang mga kamay nito na malayang gumala. Sampal. Ngunit tulad ng pag-iisip ni Rachel tungkol sa pagupo sa isang Ferrari, pag-cruise sa isang yate, ang kanyang mukha ay sinalubong ng isang malakas na sampal. Bago niya namalayan, pumasok na sa silid ang nakabaluti na gwardya kasama ang isang grupo ng mga tao, na ngayon ay galit na nakatingin sa kanya. Ito, napagtanto ni Rachel ang kanyang pagkalugmok sa katahimikan at mabilis na inayos ang kanyang mga damit, sinusubukang tumakas sa gulat. Tumigil ka dyan. Mahigpit na hinawakan ng armored guard si Rachel, malamig ang boses, naglakas loob ka bang akitin ang young master ng ating family head at magnakaw ng pera? Hindi ko ginawa. Namumula ang mukha ni Rachel sa galit, kitang-kita sa kanyang mga mata. Malinaw na si Alonso Dragon ang gumawa ng mga pagsulong, paano siya naging manliligaw? Ganun ba? Malamig na bamantong hininga ang nakabaluti na gwardya, pagkatapos ay lumingon sa mga nakapaligid na attendant, idilat ang iyong mga mata at tumingin ng mabuti. Dahil doon, pinunit niya ang puting blouse ni Rachel at inilabas ang isang bank card mula sa dibdib nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 637, kunin ang iyong buhay sa lungguhit isa. Anong ginagawa mo? Ang mga babaeng server sa Bronze Sparrow Terrace ay nakasuot ng uniforme, isang puting kamisete sa loob at isang madilim na asol na suit sa labas. Ngayon, ang puting kamisete ay diretsyong pinunit ng lalaking nakabakal, natural na nagsiwalat kung ano ang nasa ilalim. Natarante si Rachel at ginamit ang kanyang mga kamay upang takpan ang sarili, nakayuko sa lupa at hindi napigilan ang kanyang mga luha. Lahat, tumingin ng malinaw. Pinagpag ng lalaking walang bakal ang bank card sa kanyang mga kamay sa harap ng mga server ng Bronze Sparrow Terrace, tingnan mo ng mabuti. Pagkatapos, tawagan mo ang iyong boss dito. Tuldok-tuldok-tuldok, hindi sa ganon, hindi sa ganon. Habang umiiyak at nakayuko si Rachel sa lupa, itinuro niya si Alonso Dragon, ang card ay binigay sa akin ng ginoong ito, kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya. Ngayon lang, malinaw na si Alonso Dragon ang nagpasok ng bank card sa kanyang dibdib, kaya paano siya biglang naging magnanakaw? Bullshit. Bibigyan ka ba ng ating young master ng bank card na nagkakahalaga ng 10 milyon na walang password? Malamig na napabuntong hininga ang lalaking bakal at hinawakan ang kwelyo ng isang server sa likod niya. Agad, tawagan mo ang boss mo dito. Bilisan mo. Oo, kailan nakakita ang mga server ng ganitong eksena? Dahil sa takot sa pananakot ng lalaking bakal, mabilis silang tumalikod at tumakbo palabas. Ang mga panauhin ng Asher Dragon Hall ay lahat ay may hindi kapani-pani walang marangal na pagkakakilanlan, mga taong hindi nila kayang masaktan. Makalipas ang mga 3 minuto, si Willow Leocadia, ang manager ng Bronze Sparrow Terrace, ay nagmamadaling pumunta. Hello, pinunasan niya ang pawis sa noo at inilahad ang kamay sa lalaking bakal. Ako ang general manager dito, Willow Leocadia. Narinig ko sa staff sa ibaba na may nangyaring hindi kanais-nais dito. Hindi kasiya siya. Malamig na bamantong hininga ang lalaking bakal na walang balak makipagkamay kay Willow Leocadia. Sa tingin ko nagkakamali ka, di ba? Nagnakaw ng pera ang empleyado mo, di ba yon? Tawagan mo ang boss mo dito. Sa pagharap sa ganoong kalakas na akusasyon mula sa taong bastos, nabigla si Willow Leocadia. Si Aaron Jackson ay ang may-ari ng Bronze Sparrow Terrace, hindi isang taong makakakilala lang ng kahit sino. Hayaan mo muna akong maunawaan kung ano ang eksaktong nangyari. Lumingon siya at tumingin kay Rachel na nakayuko sa lupa. Rachel, isa ka rin sa mga senior employees namin, sabihin mo sa amin, kung ano talaga ang nangyari. Hindi siya naniniwala na magkakaroon ng mahinang disiplina si Royce Leocadia na palihim na kukuha ng pera ng isang customer. Ako, si Rachel, parehong natatakot at nahihiya, ay umiyak na sa sarili sa isang gulo. Bilisan mo at sabihin mo. Sigaw ni Willow Leocadia, na tinakot si Rachel na mabilis na tumayo at umiyak habang nagpapaliwanag, itong Ginoo ang nagpasok ng bank card sa pag-aari ko, hindi ko talaga ito ninakaw. Sir, please see something. Tunay na si Alonso Dragon ang humiling sa kanya na samahan siya at ibinigay sa kanya ang card, kaya paano ito naging pagnanakaw?
Hindi maisip ni Rachel na ang sitwasyon ay papasok sa kasalukuyang kalagayan. Sabihin mo sa akin, bibigyan ka ba ng aming young master ng card na may 10-10 milyon sa loob at walang password? Natatawang nakakunot ang noo ng lalaking nakakulong at tumingin kay Rachel. Pwede mong ipagpatuloy ang paggawa ng kwento mo, tingnan natin kung may maniniwala sa iyo. Hindi ko talaga ninakaw. Lumingon si Rachel at tumingin kay Alonzo Dragon. Sir, please, you have to say something. Maging si Willow Leocadia ay ibinaling ang tingin kay Alonzo Dragon. Ang 10-10 milyon ay hindi maliit na halaga. Kung lumabas ang balita, ang reputasyon ng Bronze Sparrow Terrace ay lubos na masisira. Pasensya na. Bahagyang ngumiti si Alonzo Dragon kay Willow Leocadia at sinabing, itong binibini na ito ay kinuha sa kanyang sarili na akitin ako, at hindi ko napigilan ang aking sarili, kaya ang bank card ay hindi sinasadyang ninakaw. Nang matapos ang kanyang mga salita, iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro ang bank card sa kamay ng lalaking nakabakal, maaari mong suriin ang card na ito. Wala itong password, at mayroong higit sa 50 milyon ang mga deposito. Ikaw ang, Miss. Inayos ni Alonzo Dragon ang kanyang pananamit at direktang pinutol si Rachel, not to be rude, but I could find someone like you for $500, so why I give you 50 million? Sa palagay mo ay wala kang kagandahan na maaaring mag-upstage kay Venus, hindi ba? Hindi sa ganun. Kino-frame mo ako, ibalik mo sa akin ang pagiging inosente ko. Sumigaw si Rachel at sumugod, ngunit sinipa siya ng lalaking nakabakal. Whoosh! Napasandal siya sa pader at napayuko sa sakit. 10 of millions were almost stolen, Mr. Manager. If your owner didn't come forward to give me an explanation, I will call the police, sabi ni Alonzo Dragon habang inilalabas niya ang isang mobile phone sa kanyang dibdib, at dinadial ang emergency number sa harap ni Willow Leocadia. Kung tungkol sa mga kahihinatnan, sa tingin ko ay dapat mong pag-isipang mabuti ang mga ito. Pakihintay. Si Willow Leocadia ay hindi pa nakaharap sa gayong mahirap na sitwasyon. Napabuntong hininga siya, tinapakan ang paa, at tumalikod para maglakad patungo sa opisina ni Aaron Jackson. Iyon ang pinakamataas na oras para sa trapiko ng customer, kung saan maraming tao ang naglilibang sa kanilang sarili sa Bronze Sparrow platform. Kabilang sa kanila ang ilang mayayamang tycoon. Kung ang pulis ay darating upang mag-imbestiga, ang pagnanakaw ay lubos na makakasama sa reputasyon ng Bronze Sparrow platform. Sigurado ka ba na ang isa sa aming mga empleyado ay nagnakaw ng isang card na may higit sa 10 milyon sa loob? Umupo si Aaron Jackson sa kanyang swivel chair, dahan-daang umikot para harapin ang speaker, nakapatong ang kanyang baba sa kanyang kamay habang nagtatanong. Oo, nakita ko ito ng sarili kong mga mata, tugon ng isa sa mga waiter. Ang card ay nakatago sa loob ng shirt ni Rachel, at nakita ito ng lahat. Si Royce Leocadia ay isang matagal ng empleyado sa Bronze Sparrow platform, paano siya makakagawa ng ganoong ilegal na gawain? Naalala ni Aaron Jackson si Royce Leocadia, na palaging naging receptionist sa Bronze Sparrow platform. Titingnan ko, at sasabihin sa Dominating Tiger na magsama pa ng mga tao. Pakiramdam ko ay may hindi tama dito. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Aaron Jackson ang coat na nakasabit sa upuan at naglakad patungo sa Asher Dragon Hall. Kuwit, so, ikaw ang boss dito? Nakangiting tanong ni Alonzo Dragon, nakaupo sa wheelchair, nang makita si Aaron Jackson. Nakita na nila ang litrato ni Aaron Jackson bago pumunta dito. Kaya alam nila na ang lalaking nauna sa kanila ay mahigpit na kaaway ni Fabian Percival, ang tunay na amo ng Gonzales City. Aaron Jackson, talaga, nakaharap sa mabigat na Alonzo Dragon, ipinasok ni Aaron Jackson ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at walang pakialam na tumingin kay Rachel, na nakaluhod sa lupa. Ginawa mo ba talaga ito? Hindi, talaga, hindi ko ginawa. Gumapang si Rachel kay Aaron Jackson, umiiyak, boss, hindi ko talaga ninakaw ang pera. Ako, si Royce Leocadia, ay sumusumpa sa Diyos kung nagsisinungaling ako. Hayaan mo akong saktan ng langit ng kulog, hayaan mo akong mabangga at mapatay ng kotse sa sandaling umalis ako sa lugar na ito. Habang ginagawa ni Royce Leocadia ang kanyang makamandag na panunumpa, ang kanyang puso ay nasa bingit na ng pagbagsak. Sabi ng mga tao ko hindi niya ninakaw ang pera mo.
Sinulyapan ni Aaron Jackson si Royce Leocadia na nakaluhod sa kanyang paanan, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang atensyon kay Alonzo Dragon, iimbestigahan ko ang bagay na ito. Hindi na kailangan. Ngumiti si Alonzo Dragon, pinitik ang kanyang mga daliri, at itinuro si Aaron Jackson, ako ang naglagay ng bank card doon. Tapos ikaw, biglang naramdaman ni Aaron Jackson na may mali. Nandito ako para kitilin ang buhay mo, haha. Tumawa ng malakas si Alonzo Dragon nang biglang durog ang bakal na nakasuot sa harapan niya patungo kay Aaron Jackson. Ang aksyon ay napakabilis na ang mga empleyado ni Aaron Jackson ay hindi makapag-react sa oras. Whiz, whiz. Ang dalawang lalaki sa unahan ay pinalipad at dead on the spot. Samantala, hinayla ni Aaron Jackson ang isang nakatagong kahon ng armas mula sa kanyang baywang. Whiz. Bagamat matipuno ang nakabaluti na lalaki, ang kanyang mga galaw ay pambihirang maliksi. Sa isang indayog ng kanyang martilyo, natamba niya ang nakatagong kahon ng sandata ni Aaron Jackson. Aaron Jackson, sumuko ka na. Tingnan natin kung mayroon kang kasanayan para dito. Boom! Nagpalitan ng suntok ang dalawa, at ginamit ni Aaron Jackson ang momentum para subukang mag-vault patungo sa pinto para makatakas. Noon lang, biglang sumulpat si Dominating Tiger sa pinto. Tulungan mo akong pigilan ang lalaking ito. Napaungol si Aaron Jackson. Ngunit sa susunod na sandali, nakita niya ang muso ng isang itim na hidden weapon box na nakatutok sa kanyang ulo. Paumanhin, Aaron Jackson. Ngumisi si Dominating Tiger, bahagyang itinulak pasulong ang nakatagong sandata sa kanyang kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 638, nagkakaroon ng kapangyarihan ang isang maliit na tao sa lungguhit isa. Nangunguna sa tigre, nanlilisik ang mga mata ni Aaron Jackson sa pagtataka at pagkagulat. Pagkatapos ay dumating ang galit. Tumigil ka na sa panggugulo, sa isang krisis nag-uusap tayo pagkatapos kong makalampas. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa nang itabi ang nakatagong kahon ng armas na idiniin ni Dominating Tiger sa kanyang ulo. Mr. Jackson, tuldok-tuldok-tuldok, ang nangingibabaw na tigre ay nagbigay ng isang mahinang ngiti, ngunit ang kanyang tono ay napakalamig. Pilit niyang itinulak ang nakatagong kahon ng mga sandata pasulong, nagbanta, huwag kang gagalaw. Magkapatid kayo, ayaw kong buksan ang kahon. Huwag mo akong pahirapan, okay. Nangunguna sa tigre, si Aaron Jackson ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Maganda ang pakikitungo ko sa iyo, bakit mo ito gagawin sa akin? Sa paglipas ng mga taon, ang Dominating Tiger ay palaging kanyang pinagkakatiwalaang aide, nakasangkot sa halos lahat ng gawain, malaki man o maliit. Ang tiwala ni Aaron Jackson sa kanya ay pangalawa lamang sa 5 dakilang elder. Ngunit hindi niya akalain na pagtataksil pa rin siya ng Dominating Tiger. Bago pa man ako lumapit sa iyo, tao na ako ni Mr. Thornycroft. These years, you really treated me well. Sorry. I can only say I'm sorry. Bahagyang nagkibit-balikat ang nangingibabaw na tiger, at sa isang mabangis na tulak, binasag ang nakatagong kahon ng armas sa likod ng ulo ni Aaron Jackson. Kuwit. Nang magising si Aaron Jackson, natuklasan niyang nakatali siya sa isang upuan. Sa paligid niya ay isang sira-sirang brick at tile room, ang bubong ay tumagas, at nakikita niya ang kalangitan. Ang lupa ay natatakpan ng mga damo at ilang walang laman na bote ng mineral water. Ang salamin sa paligid ng brick at tile room ay matagal nang nabasag, at maging ang hangin ay umamoy ng nakakasikal na amoy ng usok. Nakatayo sa tabi ng upuan ang 2 taong nakaitim. Lahat ay nakasuot ng salaming pang-araw, ang kanilang mga mukha ay hindi makilala. Nakatali, tahimik na bamantong hininga si Aaron Jackson. Ibinagsak sa isang kanal. Kung ito ay ang pagtataksil lamang ng Dominating Tiger, maaaring nagkaroon siya ng pagkakataon na ibalik ang mga talahan na yan. Ngunit ang mga lalaking nakasuot ng bakal na nasa likuran niya ay masyadong mabangis, na nag-iiwan sa kanya na walang lakas na lumaban. Ang pagkakaroon ng halo-halong sa underworld sa napakaraming taon, ang mga kasanayan ni Aaron Jackson ay naging napakalakas. Hanggang ngayon, nang makasalubong niya ang mga lalaking nakasuot ng bakal, napagtanto niyang kailangan pa niyang magsikap. Bilang boss ng isang negosyo, hindi dapat umasa sa mga empleyado upang matiyak ang sariling kaligtasan. Gising na.
Nang mapansin na dumating si Aaron Jackson, si Dominating Tiger, na may hawak na kahon ng mga armas at may sigarilyong nakalawit sa kanyang mga labi, ay dahan-daang lumapit kay Aaron Jackson. Pinagtaksil mo ako. Malamig na tinitigan siya ni Aaron Jackson, biglang kumislap ang intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata. Ang mga traidor ay maaaring patay lamang. Hindi naman. Ngumisi ang nangingibabaw na Tiger, kumuha ng isa pang sigarilyo sa bulsa ng kanyang dibdib, at inilagay ito sa bibig ni Aaron Jackson. Maaari mong isipin na, hinihintay kong bumalik si Mr. Thornycroft. Pagkasabi nito ay naglabas siya ng lighter sa bulsa at sinindihan ang sigarilyo sa bibig ni Aaron Jackson. Hindi naman tumanggi si Aaron Jackson. Gulong-gulo ang kanyang isipan, at kailangan niya ng usok para malinis ang kanyang ulo. Hindi ba natatakot akong naglagay ng lason sa sigarilyo? Tumawa ang nangingibabaw na Tiger habang siya ay tumayo, na sinenyasan ang mga tao sa tabi niya na umatras. Kung gusto mo akong patayin, ginawa mo na sana sa Copper K Terrace. Bakit maghintay hanggang ngayon? Huminga ng sigarilyo si Aaron Jackson, tinitigan ng makahulugan ang Dominating Tiger, na itago mong mabuti ang sarili mo. Matapos bumalik si Fabian Percival sa Gonzales City, kahit na ang mga matatanda tulad ni Rebecca Brown ay nagtaksil sa kanya. Dahil dito, agad niyang sinimulan ang pagsusuri sa kanyang mga tauhan. Ang mga taong nagsasagawa ng misyon ay naghanap kung saan-saan ngunit wala silang makitang natitirang mga sospek. Sa huli, kahit si Aaron Jackson ay naniwala na ang mga taong ito ay nagtaksil sa kanya ng maramihan, na walang iniwan. O kung mayroon mang natitira, sila ay hindi gaanong mahalaga. Pagkatapos ng lahat, nasuri na niya ang lahat ng miyembro sa mahahalagang posisyon. Hoy! Sumandal ang Dominanteng Tiger kay Aaron Jackson, huminga ng malalim ng kanyang sigarilyo, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo at mahinang nagtanong, ang taong pinadala mo para mag-imbestiga, hindi si Dexter Pendleton iyon, di ba? Talaga. Tumanggaw si Aaron Jackson at iniluwa ang upos ng sigarilyo sa kanyang bibig. Ang pangalan ng kapatid ni Dexter Pendleton ay Brown Bread. Lumapit ang Dominanteng Tiger at marahang dinurog ang upos ng sigarilyo. At ang Brown Bread ay ang personal na bodyguard ni Mr. Thornycroft na may kapangyarihan at katayuan na pangalawa lamang sa Four Heavenly Kings at Elwood Thornycroft. Nang marinig ito, nagbigay ng mapait na ngiti si Aaron Jackson at umiling, kaya lahat kayo ay kasabwat sa simula pa lang. Pero hindi ko maisip kung bakit mo susundan si Fabian Percival dahil hindi naman mababa ang status mo. May maya-alok ba siya sa iyo na mas maganda? Hindi naman. Nang marinig ito, hindi sinasadyang kumunot ang mga kilay ni Dominating Tiger, at pagkatapos ay agad na lumuwag, may darating, kilala mo sila. Makipag-chat. Pumasok ka dyan. Hindi pa siya nakapagsalita ay tinulak si Kella Radcliffe sa sirasirang bahay na ladrilyo ng dalawang tao. Hipag. Nang makita si Kella Radcliffe, gulat na bulalas ni Aaron Jackson. Pilit niyang sinubukang kumawala ngunit hindi siya nagtagumpay, nakatingin lang siya ng walang magawa habang nakatali si Kella Radcliffe sa upuan sa tabi niya. Noon lang napansin ni Aaron Jackson na may dalawa pang tao sa likuran niya. Nakilala niya ang dalawang taong ito bilang mga inlo ni Julius Reed. Ngunit ngayon sila ay binugbog hanggang sa isang laman, na puno ng dugo, nakahiga sa tabi ng dingding na humihingal. Miss Radcliffe. Habang tumutunog ang isang boses, dahan-daang pumasok si Alonso Dragon sa silid. Nang maamoy niya ang tabako sa silid, hindi niya napigil ang sumimangot at bahagyang tinakpan ang kanyang ilong gamit ang kanyang mga daliri. Nandito ako. Ngayon pakiusap tuparin mo ang iyong pangako at palayain ang aking mga magulang. Hindi na nagpakita ng anumang takot si Kella Radcliffe, siya ay dumating ngayon upang salubungin ang kanyang kamatayan. Ang iyong mga magulang. Ibinasura ni Alonso Dragon ang ideya gamit ang kanyang kamay, at agad siyang itinulak ng bodyguard sa harap ni Kella Radcliffe. Paumanhin, mali ang iniisip mo. Sinong nagsabi sa iyo na maaari silang umalis kapag dumating ka? Ikaw ay talagang kasuklam-suklam. Napatikip ng ngipin si Kella Radcliffe, lalong namutla ang mukha. Alam na alam niya na ang gamot sa kanyang katawan ay nagkaroon ng bisa, at wala pang kalahating oras ang natitira para mabuhay siya. Kasuklam-suklam. Tumingin si Alonso Dragon kay Kella Radcliffe at hindi napigil ang umiling, napakagandang babae. Nakakaawa.
Ang pag-iisip na mabaril siya ni Julius Reed at maging impotent ay gusto niyang mabaliw. Kung hindi, nasiyahan siya sa isang magandang babae bago ito pinaalis. Pero ngayon, sabik na siyang manood. Boy, how dare you treat my sister-in-law this way? Kung ako, Aaron Jackson, makakalabas ng buhay ngayon, I swear I'll make your life a living hell. Tila lalabas na ang apoy mula sa mga mata ni Aaron Jackson, gayunpaman nakagapos, nakatitig lang siya nang walang magawa. Cooper Ridge, nandito ang kapatid mo. Ano ang tinatago mo dyan? Lumabas ka at humabol ka. Hindi pinansin ang mga pananakot ni Aaron Jackson, sumigaw si Alonzo Dragon sa likod ng sirasirang tile house. Young Master Dragon. Sa isang kalabog, si Cooper Ridge ay nag-vault sa dingding at, na may nakakunot noong mukha, ay lumapit kay Timmy Dragon. Ikaw na bahala dito. Titingnan ko kung may mga loose ends sa labas. Nang tumalikod na si Alonzo Dragon para umalis, sumilay ang ngisi sa gilid ng kanyang bibig. Maglaan ka ng oras, Young Master Dragon. Si Cooper Ridge ay yumuko at nagkamot na parang aso, ngunit sa sandaling lumingon siya, nagbago ang kanyang ekspresyon. Keller Radcliffe, hindi mo akalain na haantong ka sa ganito, ha? Sa pag-iisip pabalik sa kahihiyan na dinanas niya sa pribadong silid, sumibol ang galit ni Cooper Ridge. Ang iba ay asar na mismo sa kanyang bibig, ginawa pa siyang tumahol na parang aso. Ikaw ay kasuklam-suklam na maliit na tao. Dinuraan ni Keller Radcliffe ang mukha niya, tao ka ba? Tita mo yan, at kaya mong ay patong ang iyong mga kamay sa kanya. Bastos ka, smack. Iniwas ni Cooper Ridge ang kanyang kamay at hinampis siya. Marahas na sinabing, mabahong babae ka, nangangahas pa ring bigyang katwiran ang iyong sarili kapag nasa bingit ka na ng kamatayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 639 na naghihintay sa isang tao sa lungguhit isa. Nang dumaan ang sampal na iyon, hindi na naramdaman ni Cooper Ridge ang labis na kagalakan. Ang lahat ng sama ng loob na namuo sa kanyang puso para sa araw na iyon ay sa wakas ay sumambulat. Ang pag-iisip pa lamang ng araw na si Julius Reed ay gumagapang sa kanyang galit. Ngayon, sa wakas ay naghiganti na siya. Ano ang pakiramdam? Comfortable pa rin. Tuldok, napatingin si Cooper Ridge kay Keller Radcliffe na may halong mukha, sabay pinulot sa lupa ang walang laman na lata at marahas na inihagis kay Knox Ridge na medyo may kalayuan. Ang pinahirapang Knox Ridge ay hindi napigil ang magpakawala ng paghihinagpis. Haha, tita. Gusto mo bang gawin ko ulit? Tumawa siya ng malakas, habang nakatingin kay Keller Radcliffe. Siguro galit ka talaga ngayon, no? Tama, I'm feeling damn good. Ang mas galit na galit Keller Radcliffe naging, mas masaya siya. Cooper Ridge, sinisiguro ko sa iyo, tiyak na hindi ka makakaligtas ngayon. Ipinikit ni Keller Radcliffe ang kanyang mga mata, sinusubukan ang kanyang makakaya na huwag masyadong mabalisa. Ngunit sa sandaling naisip niya ang paghihirap ng kanyang mga magulang, bumagsak ang mga luha. Masama ang pakiramdam. Tumingkayad si Cooper Ridge, na nakatingin kay Keller Radcliffe na may mapanuksong ekspresyon, sok, pinsan, bakit ka umiiyak? Hindi dapat umiyak ang napakagandang babae. Eto, hayaan mong panasan ng kapatid mo ang luha mo. Pagkasabi noon ay hinubad niya ang sariling sapatos at ipinahid sa buong mukha ni Keller Radcliffe. Ang silid, na may damo sa sahig at pagkatapos makaranas ng patak ng ulan, ay maputik na. At puro putik ang kanyang sapatos. Sa pamamagitan ng pagkuskus na iyon, pinahiran niya ng dumi ang mukha ni Keller Radcliffe, na naging katawa-tawa. Haha, namamatay ako sa kakatawa. Walang pidgel na tawa si Cooper Ridge, at pagkatapos ay nagsabi, sino ang mag-aakala na makakakita ka ng ganitong araw? Keller Radcliffe. Nako Keller Radcliffe, kung alam mong darating ang araw na ito, bakit mo ako iniwan para mamatay noon, at itinayo pa ako? Ang kapatid na babae na nakasakay sa kanyang mataas na kabayo noong nakaraang araw ay nasa ilalim ng kanyang paa. Natagpuan ni Cooper Ridge ang kanyang sarili na higit at higit na humanga sa kanyang sariling matalinong desisyon. Ang pakikipag-alyansa kay Fabian Percival ay talagang tamang pagpipilian. At least ngayon, makakaganti na siya. Kahit na ang tunay na nagpahiya sa kanya at umihi sa kanyang bibig ay ang mga tao ni Rebecca Brown.
Ngunit ang Cooper Ridge ay hindi nang ahas na magtanim ng sama ng loob at maginhawang isinisisi ang lahat kina Kela Radcliffe at Julius Reed. Tama na, magagawa na. Ang nangingibabaw na tigre ay hindi makayanang panoorin. Babae siya kung tutusin, bilang lalaki, huwag masyadong lumayo. Dahil sa pagkastigo niya, sa wakas ay nagpigil si Cooper Ridge. Muling tumahimik ang hangin. Lahat kayo nandito ngayon, malamang mamamatay na kayo. Sinulyapan ni Aaron Jackson si Dominating Tiger at patagang sinabi. Aaron Jackson, hindi mo ito teritoryo, at malamang na hindi ka sasagipin ng mga kapatid mo. Tumingin ang nangingibabaw na Tiger kay Aaron Jackson, habang kinakalikot ang nakatagong kahon ng sandata sa kanyang kamay. Sa labas, dapat ay bigla kang nahimatay, at dinala ka namin ng aking mga kapatid sa ospital para sa emerhensyang paggamot, kaya lahat ay naghihintay sa kanilang mga lugar, mahinahong naghihintay sa iyong balita. Kasuklam-suklam ka, naiinis na sambit ni Aaron Jackson. Isang traidor, walang tigil. Ang nangingibabaw na tigre, kahit na hindi napahiya at nakayuko pa nga para bamulong sa tainga ni Aaron Jackson, ay nagsabi, ngayong gabi, pagkatapos makuha ni Elder Mr. Thornycroft ang lahat ng impormasyon tungkol sa iyong mga pangunahing tao, siya ay magdidirekta ng isang patayan. Bukas, ang Gonzales City ay magpapalit ng mga kamay. Nakakabaliw yan. Tumanggaw si Aaron Jackson ngunit walang pakialam, alam mo ba kung bakit ka mabibigo? Hindi tayo mabibigo. Ang nangingibabaw na Tiger ay ganap na hindi sumang-ayon sa opinyon ni Aaron Jackson, harapin ang katotohanan. Aaron Jackson, ito na ang Gonzales City ni Mr. Thornycroft, ikaw ay kasaysayan. Kung papatayin mo lang ako, madaling sakupin ni Fabian Percival ang Gonzales City. Pero napansin mo ba ang babaeng nasa tabi ko? Iminuwestro ni Aaron Jackson si Kela Radcliffe gamit ang kanyang baba. Ang isang bagay na hindi mo dapat ginawa ay ang masaktan ang babaeng iyon. Oh, nagtaas ng kilay si Dominating Tiger, naiintriga, si Julius Reed ba ang tinutukoy mo? Sumuko ka na, may daan-daang tao na nakahiga sa pagtambang sa labas, kasama ang maraming nakatagong sandata at mga kamay. Hindi pa banggitin ang bakal na baluti na maaaring magpatamba agad sa iyo. Sa ganoong lineup, ngayon kahit ang mga Diyos ay papatayin kung haharangan nila ang landas, at gayon din ang mga Buddha. Huwag maniwala sa akin. Napapikit na lang si Aaron Jackson, naniniwala ako, kahit libo-libo kang hukbo, hindi mo mapipigilan ang lalaking iyon. Kuwit, Mr. Thornycroft, nasa lugar na ang lahat, naghihintay lang sa pagdating ni Julius Reed at salubungin ang kanyang pagkamatay. Mabuti, kailangan mong maging maingat. Namuhunan ako ng kalahati ng aking kayamanan dito. Kung hindi pa rin natin kayang patayin si Julius Reed gamit ito, huwag ka nang mag-abala pang bumalik. Sa loob ng Five Lakes Clubhouse, si Fabian Percival ay nasa telepono kasama si Alonzo Dragon, hawak ang kanyang cellphone. Huwag kang mag-alala, Mr. Thornycroft. Naglagay kami ng lambat ng langit at lupa sa labas, sinisiguro ko sa iyo, tiyak na mamamatay si Julius Reed dito ngayon. Magaling, papanoorin ko ang iyong napakahusay na pagganap sa video. Tumanggo si Fabian Percival bilang kasiyahan, ibinaba ang telepono, at sabay-sabay na binuksan ang malaking screen sa reception room. Sa screen, may mga larawan mula sa mga surveillance camera malapit sa mga brick and tile na bahay sa bundok. Sa pamamagitan ng mga kamera na ito, malinaw na nakikita ni Fabian Percival ang bawat aksyon sa bundok ng may katumpakan. Nasaksihan pa niya ang buong operasyon para maalis si Julius Reed. Binabati kita, Elder Mr. Thornycroft. Nagsalita si Jennifer Lopez. Ang kanyang mga mata ay nakadikit sa screen, natatakot na mawala ang anumang sandali. Hanggang ngayon, ang iniisip pa lang na si Zane Percival ay nahulog mula sa helicopter sa dagat at nalunod ay magdudulot na ng sakit sa kanyang puso. Nais niyang talunin si Julius Reed ng 1,000 beses. Ngayon, kahit na hindi niya personal na papatayin si Julius Reed, hanggat ang paghihiganti na ito ay nasiyahan, ito ay magpapagaan sa kanyang puso. Congrats din sa iyo, Miss Lopez. Tumanggo si Fabian Percival at ngumiti, sa katunayan, hindi ko inaasahan na magiging ganito kasmubol ang mga bagay-bagay. Pero sa kabutihang palad, lahat ay nangyayari ayon sa plano. Hanggat patay na si Julius Reed,
hikayatin ko ang pamilya na suportahan ka at tulungan kang mabawi ang iyong karangalan sa Gonzales City. Sabi ni Jennifer Lopez sa mahinang boses. Para lamang maging ligtas, inimbitahan niya si Terek Lopez, ang pinakapabor na apo ng pamilya Lopez, sa Gonzales City para bisitahin. Kung nakaligtas si Julius Reed, gagamitin niya si Terek para kaladkarin ang pamilya Lopez sa away. Kung namatay si Julius Reed, si Terek ang magiging bahagi niya para suportahan si Fabian Percival. Nasa eroplano na si Terek, inaasahang darating sa Gonzales City sa loob ng 3 oras. Salamat, Miss Lopez, ito ay isang karangalan para sa akin. Isang sinag ng matalim na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Fabian Percival. Kung makukuha niya ang suporta ni Jennifer Lopez, tiyak na magiging madali siya sa Gonzales City, at baka magkaroon pa siya ng pagkakataong mapalawak sa kabisera. Nasayang ang pinakamaraming taon ni Fabian Percival dahil wala siyang maimpluwensyang mga koneksyon, na humantong sa kanyang pagkabigo na sumulong sa kabisera. At dahil hindi nakayanan ng mga negosyante ng Gonzales City at Five River Province ang pressure, tinalikuran nila si Fabian Percival, kaya pilit siyang pinaalis sa Gonzales City. Naisip niya na, pagkatapos ng maingat na pag-aayos sa ibang bansa sa paglipas ng mga taon, ang pagbabalik sa Gonzales City ay magiging isang cakewalk. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Fabian Percival na mawawalan ng tropa at haharap sa kahihiyan sa simula pa lang. Ngayon, sa tulong ng isang misteryosong tao, madali pa niyang nahuli si Aaron Jackson. Pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Pagkatapos ng araw na ito, magiging kanya na ang Gonzales City. Mr. Thornycroft, may paggalaw. Sa sandaling iyon, itinuro ni Brown Bread ang isang figure sa screen, na tuwang-tuwang nag-uulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 640, dapat maging maingat sa lungguhit isa. Nang umalangaw-ngaw ang pangungusap na ito, bumilis ang tibok ng puso ni Fabian Percival. Bagamat buo ang tiwala niya sa kanyang paghahanda, may bahid pa rin siyang pagkabalisa nang dumating ang oras ng pangunahing kaganapan. Ang dahilan ay walang iba kundi ang dating epekto ni Julius Reed, na nag-iwan ng malaking psikolohikal na anino kay Fabian Percival. Kahit sa kanyang panaginip, madalas madyay gising si Fabian Percival sa gulat. Ang taong ito na hindi naglalaro sa mga patakaran ay medyo kasuklam-suklam. Gayunpaman, sa screen, ang figurang iyon ay dumaan at pagkatapos ay nawala. Tuldok-tuldok-tuldok, maaari ba akong nakakakita ng mga bagay? Bulong ni Brown Bread sa sarili. Alonso, ano ang sitwasyon mo? Nang makita ang panandaliang figure, hindi napigilan ni Fabian na kunin ang kanyang cellphone at direktang tawagan si Alonso Dragon. Sa kritikal na yugtong ito, maaaring walang mga pagkakamali. Mr. Thornycroft, walang kakaiba. Ngunit makatitiyak ka, natanggap na ni Julius Reed ang mensahe, at sa tansya ko ay darating siya sa lalong madaling panahon. Naayos ko na ang mga nakatagong eksperto sa armas, pagmamalaki ni Alonso Dragon sa telepono, sa sandaling lumitaw si Julius Reed, agad na magkakaroon ng higit sa 100 mga kahon ng armas na nakatutok sa kanyang ulo. Ngayon, kahit sino pa ang dumating, kamatayan lang ang sasalubong nila. Sa pagkakataong ito, ipinatawag ni Fabian Percival ang karamihan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tagasunod sa bundok. Ang mga lalaking ito ay mga elite. Ngayon ang kanyang pagkakataon na ganap na palitan ang mga talahanayan, at nais ni Fabian Percival na direktang alisin ang lahat ng pangunahing banta. Kung wala ang suporta ni Aaron Jackson at Julius Reed, ang pagkatalo ni Itay Huntington ay isang foregone conclusion. Mabuti, siguraduhing maging maingat, paalala niya. Nang matapos ang tawag, ibinaba ni Fabian Percival ang telepono, nakatitig pa rin ang mga mata sa screen. Samantala, sa bundok, Young Master, Mr. Thornycroft mukhang nag-aalala pa rin. Sabi ni Rebecca Brown, nakatayo sa tabi ni Alonso Dragon, hawak ang isang pares ng binocular, at mapanuksong nagkomento. Pagkatapos maranasan ang insidente noong nakaraan, natural na naging mas sensitibo si Mr. Thornycroft, tumanggo si Alonso, na itinuro ang mga lalaking nakatambay sa ilalim ng burol, pero okay lang, kapag natapos na ang araw na ito, magiging kasaysayan na si Julius Reed. Sa katunayan, ang katotohanan na mayroon kang ganap na awtoridad sa bagay na ito ay nagpapahiwatig ng pagkilala sa iyo ni Mr. Thornycroft,
sabi ni Rebecca. Nang magpahayag ng katapatan sa mga tauhan ni Fabian Percival, sinimulan din ni Rebecca na pag-isipan kung si Alonzo Dragon o Elwood Thornycroft ang magiging kahalili ni Fabian Percival. Kapag napatahimik na ang Gonzales City, magiging Five River Province ang target ni Fabian Percival. Kung paano ipamahagi ang isang malaking piraso ng cake tulad ng Gonzales City ang pangunahing pinag-aalala niya. Sa ilalim ng pamumuno ni Aaron Jackson, siya ay hindi bababa sa isang Grand Elder na may pera at mga tagasunod. Ngayong lumipat sa panig ni Fabian Percival, kung ang mga natamo ay hindi malaki, ang pagkakanulo ay magiging walang kabuluhan. Sa pagkumpleto ng gawaing ito, si Boss Brown ay magkakaroon din ng malaking merito. Magalang na sagot ni Alonzo Dragon, nakatutok ang mga mata sa screen ng surveillance. Bilang pangkalahatang commander, kailangan niyang manatiling alerto sa lahat ng oras. Dahil walang magawa, pumasok si Rebecca Brown sa brick and tile na bahay at lumapit kay Aaron Jackson. Aaron Jackson, magalang niyang bati. Ito ay talagang kawili-wili. Malamig na tinitigan ni Aaron Jackson si Rebecca Brown, ang makasama ang dalawang traidor na tulad mo ngayon, tunay na nakakapanghina. Isang matinding dagok ang pagtalikod ng lalaking minsan nang namahala ng pera sa ilalim niya. Talagang pinutol nito ang karamihan sa kanyang mga pinagmumulan ng pananalapi, at kung kailangan niyang magtagal kay Fabian Percival ng mahabang panahon, tiyak na hindi siya magtatagal. Ang matalino ay umaangkop, sabi ni Rebecca Brown na walang kahihiyan para sa pagiging isang taksil at ipinahayag ng matuwid, makikita mo sa iyong sarili, pagkatapos ng araw na ito, maaaring ako ang pumalit sa iyo. Si Fabian Percival ay nakatakdang sumulong sa Five River Province, dahil sa kanyang nakaraang kaluwalhatian doon. Pagkatapos ay may maiiwan na namamahala sa Gonzales City. Sa katunayan, ang Elwood Thornycroft at Alonzo Dragon na bago sa Gonzales City ay tiyak na hindi karapat-dapat para sa papel. Sa makatuwid, ang pasanin ay nasa kanya, hindi bababa sa susunod na 3 taon. Ang 3 taon ay napakatagal. Hindi ka mabubuhay ngayon, ipinikit ni Aaron Jackson ang kanyang mga mata, hindi na gustong makipag-ugnayan. Noon lang, isang dagandong na tunog ang nagmula sa langit. Anong ingay yan? Napagtanto ni na Rebecca Brown at Dominating Tiger na may nangyari at agad na lumabas ng brick and tile na gusali. Young Master Dragon, mukhang hindi natin ito mga tauhan. Bulalas ni Rebecca Brown, medyo nagulat. Hindi kaya pansamantalang tumawag ng reinforcement si Mr. Thornycroft. Kung tutuusin, para maalis si Julius Reed, tiyak na hindi siya nagtitipid. Nanghuhula ang nangingibabaw na tigre. Magtatanong ako, napalunok ng mariin si Alonzo Dragon at inutusan ang kanyang mga tauhan, mag-ingat ka. Kung may tila mali, barilin ka agad. Mabilis na tinawagan ni Alonzo Dragon si Fabian Percival, Mr. Thornycroft, pinadala mo ba sila? Kailan? Saglit na natigilan si Fabian Percival. Ang pagmamatsyag ay maaari lamang makuha ang lupa ngunit hindi ang kalangitan. Ngayon ay hindi na niya alam ang nangyayari, tanging ang lahat ng mga tauhan niya ay nakatingin sa langit. Mr. Thornycroft, sa itaas natin. Sa sandaling ito, marahan siyang itinulak ni Rebecca Brown mula sa likuran. Ano ito? Kausap ko si Mr. Thornycroft sa telepono. Inis na sabi ni Alonzo Dragon. Tumingin ka sa langit. Napalunok si Rebecca Brown at naramdaman ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Nang makita ni Alonzo Dragon ang nasa langit, ang kanyang anit ay namamanhid. Hello, ano ba talaga ang nangyayari dyan? Kausapin mo ako. Sa telepono, galit na sumigaw si Fabian Percival. Bakit huminto sa pag-uusap sa gitna ng pag-uusap? Akala pa niya ay may nangyaring mali. Mr. Thornycroft, tumingin ka sa langit. Nanginginig si Alonzo Dragon sa kaba, at mabilis na itinaas ni Rebecca Brown ang isang kamera. Ano ito? Nang makita kung ano ang nasa langit sa screen, napuno ng pagkabigla ang boses ni Fabian Percival. Mr. Thornycroft, gusto ko rin malaman. Pumasok ka sa loob. Hinawakan ni Rebecca Brown ang wheelchair ni Alonzo Dragon, ngunit dahil sa sobrang lakas, tuluyang bumagsak si Alonzo Dragon sa lupa. Ngunit sa gayong buhay at kamatayang sandali, sino ang may panahon para sa gayong mga alalahanin? Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, tumakbo si Rebecca Brown sa bahay at sumama sa Dominating Tiger sa paligid ng mga hostage.
Mga maldite kayong mga bastos. Nang hindi makagalaw ang kanyang mga paa, walang pagpipilian si Alonso Dragon kundi ang desperadong gumapang patungo sa bahay, ngunit pagkatapos na lumingon sa likod, natigilan lang siya sa kinatatayuan.